Isang lalaki ang natulog sa loob ng 200 taon. Nang siya'y magising, natagpuan niyang may isang babaeng naghihintay sa kanya sa buong panahon. Sinabi ng babaeng demonyo na nais niyang suklian ang utang na loob. Lubos siyang naguluhan, dahil sa kanyang alaala, malinaw niyang pinaslang ang Demon King. 200 taon na ang nakalipas, tumayo si Abel sa harap ng lahat, at gamit ang kanyang buong lakas, winakasan niya ang paghahari ng Demon King. Naligo sa liwanag ang mundo, ngunit ang kanyang mga matay walang bahid ng anumang init. Pagkatapos, hinanap siya ni Roy, ang bayaning namuno sa kanilang grupo. Sinabi sa kanya ni Roy na payapa na ang mundo, at dahil doon, hindi na kailangan ang kanyang mga matang amber. Sa mundong ito, ang kulay ng mga mata ang nagpapakita ng kanilang kakayahan sa mahika. Ang mga pulang mata ay para sa katangian ng apoy, asul para sa tubig, berde para sa hangin, at ang sa kanya. Isang gintong amber na kayang sakupin ang bawat katangian. Ang mga matang iyon ay tanda ng sukdulang kapangyarihan, ngunit kamukhang kamukha rin ng mga mata ng lahi ng demonyo. Ipinaliwanag ni Roy, kapag natatag na ang kapayapaan, tiyak na maglalaban-laban ang sangkatauhan. Pagdating ng panahong iyon, ang mga matang iyon ay ituturing lamang na masamang pangitain. Naghanda sila ng isang liblib na villa sa isla para sa kanya, sa pag-asang mamumuhay siya roon ng tahimik at malayo sa lahat. Gumuho ang mundo ni Abel, tinusok ng matinding pagtataksil. Ilang taong pakikipaglaban ng magkakasama at ang nakuha lang niya ay pagtataksil at pagpapatapon. Sa huli, mahinahon siyang pumayag. Maglalaho siya sa kanilang paningin, ngunit hinding-hindi niya tutungtungan ang magandang hawlang iyon. Tumalikod siya at naglakad palayo, ngunit wala siyang galit sa mga dating itinuring na kasama. Ang kanyang puot ay para sa mundo, isang mundong walang lugar para sa isang pares ng mga matang amber. Nang lumaon, nagtago siya sa kalaliman ng mga bundok, inialay ang buong buhay sa ipinagbabawal na pananaliksik. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sibilisasyon, ginawa niyang posible ang reincarnation magic. Isang patak ng gayuma ang tumulo sa kabaong, nagbukas ng daan patungo sa hinaharap. Ninais niyang maglakbay 200 taon sa hinaharap. Naniniwala siyang ito ay magiging isang bagong mundo, isang mundong kayang tanggapin ang mga matang amber. Kalmado siyang humiga sa loob ng kabaong, at hinayaang lumubog ang kanyang kamalayan sa mahabang kadiliman. Makalipas ang di malamang panahon, isang malakas na enerhiya ang sumira sa takip mula sa loob. Nagpumilit siyang bumangon at agad naramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan. Maliliit ang kanyang mga braso at binti, malinaw na katawan ng isang bata. Dahil sa tagal na hindi nagamit, pansamantalang naging mahirap kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Mukhang nagtagumpay ang reincarnation. Ito na ang mundo 200 taon sa hinaharap. Ang kanyang kaluluwa ay nanirahan sa katawan ng isang maliit na bata. Pagkatapos ng 200 taon, wala namang makakaalala sa kanyang itsura. Sa sandaling iyon, isang mahina ngunit malinaw na presensya ang nagpaalerto sa kanya. Ito ang aura ng lahi ng demonyo. Dahan-dahang papalapit sa kuweba. Magaang mga yapak, isang babae marahil. Paano niya nagawang lampasan ang harang? Talaga bang humina ng ganito ang harang sa loob ng 200 taon? Sa katawang ito, hindi siya sigurado kung gaano kalaking kapangyarihan ang magagamit niya. Bahagyang itinulak ang pinto para bumukas. Ang maikling sandaling ito ang kanyang tanging pagkakataon. Tinigil niya ang kanyang mahika, nagpa siyang unang umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Namuo ang liwanag sa kanyang palad, ngunit natigilan sa mismong sandaling pakakawalan na niya ito. Pilit niyang pinigilan ang spell na halos makawala na. Nakatayo sa may pintuan ang isang payat na dalaga. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkamangha, hindi amber. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig na asul. Isang tao. Paano niya nagawang sirain ang harang para makarating dito? Bumagsak sa lupa nang may kalabog ang basket na hawak ng babae. Napaluhod siya. Walang babalang namuo ang mga luha, dumadaloy sa kanyang magagandang pisngi. Sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Tuluyang natigilan si Abel. Wala siyang maalala sa babaeng nasa harap niya, ngunit nang panoorin niya itong magpunas ng luha, bigla siyang may napagtanto. 200 taon na ang nakalipas, naawa siya sa isang batang babaeng demonyo. Rinig pa rin niya sa kanyang mga tainga ang galit na pagtutol ng kanyang mga kasamahan, ngunit pinrotektahan pa rin niya ito. Noon, ganoon din ang paraan niya ng pagpunas ng luha. Hindi niya maiwasang mapansin na hindi nagbago ang pagiging iyakin nito. Kaya pala, lumaki na pala ang batang demonyong iyon. Binigkas niya ang pangalang halos nakalimutan na niya, Lilith. Muling pumatak ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit mumiti siya, kinukumpirmang siya nga si Lilith. Sinabi niyang mahigit 100 taon siyang naghanap sa kanya upang suklian ang kabutihang ipinakita nito. Nang malaman niya sa wakas ang lokasyon ng kanyang reincarnation resting place, saka lang siya nakarating dito. Nang tumayo siya, napansin ni Abel na hanggang dibdib lang niya ito. Mapait siyang umiti, napagtantong gaano nakahina ang kanyang harang, ngunit mas ikinabahala niya ito. Hindi na amber ang kanyang mga mata tulad ng naaalala niya. Iyon dati ang kulay ng kanyang kaluluwa. Talaga bang nagawa niyang talikuran iyon? Walang ibinigay na paliwanag si Lilith. Sa halip, inabot niya at tinanggal ang panakip sa kanyang mga mata. 2 manipis na asul na desi at tuluyan nitong binago ang kulay ng kanyang mga mata. Naibalik ang kanyang mga matang amber. Itinaas niya ang 2 colored contact lens.
Napatulala si Abel habang dumadaloy sa kanya ang magkahalong emosyon. Noon, hindi mabilang na buhay ang kinuha ng digmaan dahil lang sa kulay ng kanilang mga mata. Napakadaming dugo ang dumanak para lang sa isang bagay na kayang solusyonan ngayon ng dalawang manipis na disc. Ipinulupot ni Lilith ang isang mainit na scarf sa kanya na pumutol sa kanyang pag-isip. Naghanda siya ng bahay sa malapit at balak siyang ilayo sa nagyayelong kuwebang ito. Paglabas nila ng kuweba, isang malamig na hangin ang humampas sa kanilang mga mukha. Tumanaw siya sa malayong nayon. Naiisip niya kung gaano katagal nitong hinintay ang araw na ito. Ang bagong bahay ay puno ng mga bagay na hindi pa niya nakikita. Lalo na ang umiilaw na bumbilya ang pumukaw sa kanyang kuryosidad, ngunit mas nagpainit sa kanyang puso ang pribadong silid-aklatan. Alam ni Lilith na ang pagbabasa ang pinakamahal niya, at ito rin ang pinakamabilis na paraan para maunawaan ang bagong panahon. Taos-puso siyang nagpasalamat sa kanya. Kung tutuusin, 200 taon na ang nakalipas, ang mga libro ay napakahalaga at pambihira. Ibinabad niya ang sarili sa dagat ng mga libro, sinusubukang unawain ang di pamilyar na bagong mundong ito. Ayon sa mga teksto, karamihan sa enerhiya sa panahong ito ay nagmumula sa mga magic stone. Ang pagproseso ng mga magic stone ay nagdulot ng biglaang pag-unlad sa sibilisasyon. Kahit ang mga bumbilya ay pinapagana ng enerhiya mula sa loob ng mga magic stone. Inisip niya na siguradong napakadali ng buhay ng mga salamangkero sa panahong ito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, ngunit unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Ang mga natuklasan niya sa libro ay ikinagulat niya. Lubhang bumaba ang pangkalahatang antas ng mahika. Ang mga itinuturing ngayong makapangyarihang spell ay iyong mga alam ng bawat bata sa kanyang panahon. Ang mas malala pa, malinaw na idinokumento ng mga libro ang mga spell rune na puno ng mga pagkakamali. Ang pagsasanay gamit ang mga paraang ito ay hahantong lang sa kabiguan o mas malala sa pagsabog. Napakalaki ng inunlad ng teknolohiya sa mundong ito sa hinaharap, pero ang mahika ay bumagsak sa kalunos-lunos na kalagayan. Sakto noon, may narinig na tunog mula sa labas ng pinto, hindi galing kay Lilith. Hindi pamilyar ang presensya at wala si Lilith sa malapit. Malakas na bumukas ang pinto. Isang batang lalaking may sipon ang sumilip sa loob. Nakangiti, tinanong ng bata kung siya ang nakababatang kapatid ni Lilith. Nagtaka si Abel. Ano ba ang pinagsasabi ng batang ito? Ang batang nagpakilalang si Ted ay mayabang na nagdeklara na balak niyang gawing alalay si Abel. Naramdaman ni Abel ang kawalang magawa at pagsuko. Sa pagtingin sa magarang kasuotan, halatang mula sa marangal na pamilya ang bata. Kalmado niyang tinanggihan ang sinasabing karangalan, pero nagsimulang mangulit at mag-ungot ang bata, malakas at paulit-ulit na iginigiit na walang pagpipilian si Abel kundi pumayag. Dahil naubos na ang pasensya, nagpasya si Abel na paalisin ang bata sa pinakadirektang paraan. Binalaan niya ang bata na huwag makialam sa kanya, at sinadyang ipakita ng malinaw ang kulay ng kanyang mga mata. Talagang nabigla ang bata. Inakala ni Abel na gumana ang kanyang plano, pero humalakhak ng malakas si Ted. Sumigaw siya ng tuwang-tuwa na ito ang unang beses niyang makakita ng maalamat na Amber Eyes. Hindi maintindihan ni Abel kung bakit hindi natatakot ang bata. Sakto noon, isang mas matandang lalaki ang dumating para pigilan ang kanyang nakababatang kapatid. Siya ang kuya ni Ted, si Boss, na pinagalitan si Ted sa basta-bastang pagpasok sa bahay ng iba. Pero hindi makapaghintay si Ted na ituro si Abel, sabik na ibahagi ang kanyang natuklasan. Nang makita ang Amber Eyes ni Abel, tila naintindihan ni Boss. Nabanggit niya na pinuri ni Lilith ang pambihirang talento ng kapatid nito, pero baka sa kanyang mga salita ang hindi maitagong pagkadismaya nang makita ang katotohanan. Lumapit si Ted para ipaliwanag na ang mga matang Amber na parang sisiyo ay nangangahulugang ganap na kawalan ng kakayahang umangkop sa mahika ng anumang katangian. Sa loob-loob ni Abel natigilan siya. Ito ay ganap na kabaligtaran ng lahat ng alam niya. Ang Amber Eyes ay nangangailangan ng mabigat na pagsasanay para mailabas ang buong potensyal nito. Pero kapag naperpekto, kaya nitong kontrolin ang malakas na mahika ng bawat katangian. Noon, ang kapangyarihang iyon ay nagdulot ng inggit. Ngunit kasabay nito'y umani rin ito ng malalim na paggalang. Pinagalitan ni Boss ang kanyang kapatid sa masakit na pananalita, pero sinundan din niya ito ng sarili niyang mga salita. Sinabi niya na sa panahon ngayon, maaaring mamuhay ng masaya kahit walang mahika, at ipinahiwatig na alagaan si Abel sa paraang nararapat sa kanyang katayuan. Sa loob-loob niya nasindak si Abel. Tinatrato siya na parang isang taong walang silbi. Hinikayat ni Boss ang kanyang kapatid na umuwi at magsanay ng mahika. Bago umalis, hindi napigilan ni Ted na lumingon para tuyain ang mga matang sisiw ni Abel. Tinitigan ni Abel ang pinto habang malakas itong sumasara at naramdaman ang isang walang katuturang kawalan ng magawa. Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan ang kasaysayang kababasa lang niya. Isang siglo ng payapa ang mundo. Ang lahi ng demonyo ay naging isang malayong alamat na lamang. Ang mga matang Amber na dating sumasalamin sa mga demonyo ay natural na hindi na nagdudulot ng takot. Sa isang mapayapang panahon kung saan bumagsak ang pangkalahatang antas ng mahika, ang mga matang ang halaga ay lumalabas lamang sa pamamagitan ng maraming taon ng pagsasanay ay naging katatawanan.
Mula sa pagiging inuusig noon hanggang sa pagiging kinukutya ngayon, ang simple at ordinaryong buhay na inaasam niya ay tila habambuhay na mailap. Sakto noon, bumalik si Lilith, na pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nang makita ang suot niya, agad na naintindihan ni Abel ang kanyang trabaho. Umikot ng bahagya si Lilith at nagtanong kung bagay ba sa kanya. Nakaramdam si Abel ng bahagyang pag-init sa kanyang mga pisngi at tapat na sumagot na bagay nga. Ngayon, nasagot na rin ang kanyang pagkalito. Naintindihan niya kung bakit kailangan niyang itago ang mga matang amber na yon. Sa loob ng 200 taon, tuluyang bumaliktad ang estado ng Amber Ayes. Naging malungkot ang ekspresyon ni Lilith. Ikinuwento niya kung paano humina ang lahi ng demonyo sa loob ng 200 taon na yon. Mula nang matalo ng mga bayani ang Demon King, ang mga natitirang demonyo ay tinugis at nilipol ng mga tao, at kitang-kita ring bumagsak ang antas ng mga mage. Sinundan niya ang kanyang mga salita, nang hihinayang na kahit ang katotohanan tungkol sa kapangyarihang nakatago sa Amber Ayes ay nakalimutan na. Pagkatapos ay may bigla siyang itinanong sa kanya, kung bilang isang miyembro ng lahi ng demonyo, mayroon ba siyang galit sa mga tao at sa kanya? Ngumiti lang ng marahan si Lilith at dahan-dahang umiling. Naalala niya kung paano niya ibinuwis ang sarili para protektahan siya noong maliit pa siya, gumagala kung saan-saan habang kasama siya. Hindi lang niya tinuruan siya ng mahika, kundi pati na rin kung paano mabuhay kasama ng mga tao. Tumayo siya at may tahimik ngunit matatag na determinasyon, sinabi ang damdaming matagal na niyang itinatago. Inamin niya na sa napakatagal na panahon, siya ay labis na umiibig sa kanya. Pagkatapos ay mayroon siyang hiling. Sa banyong puno ng singaw, marahan niyang pinunasan ang kanyang likod. Sinabi niya ng medyo naguguluhan, kung ano ang maaaring ipahiwatig ng isang eksenang tulad nito. Mahina lang siyang tumawa, sinasabing sa itsura niyang bata, hindi masyadong kapanipaniwala ang kanyang punto. Gayunpaman, ang makita lang bilang isang babae sa kanyang mga mata ay sapat na para mapasaya siya. Nang gabing iyon, magkatabi sila sa isang kama. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 200 taon. Ang unang pagkakataon na nakatulog siya ng mahimbing at walang panaginip. Sa mga sumunod na umaga, sabay silang nag-aalmusal. Sa maghapon, ibinababad niya ang sarili sa mga libro, sinisipsip ang kaalaman ng panahong ito. Pero tuwing hapon, biglang sinisira ang katahimikan ng isang hindi inaasahang bisita. Si Ted, ang anak ng Maharlika, ay basta na lang papasok at maghahanap ng kalaro. Wala siyang panahon para sa mga bata at palagi na lang siyang nag-isip ng mga paraan para makatakas. Isang araw, dumiretso siya sa bintana at gumamit ng isang simpleng spell. Habang nakatingin si Ted ng may dilat na mga mata at nakabukas na bibig, magaan siyang tumalon sa bubong ng kapitbahay. Hindi iyon kahit katiting ng dati niyang kakayahan, pero sapat na iyon para makapahanga. Agad na nag-alab ang pagiging kompetitibo ni Ted. Sinubukan pa niyang tipunin ang sarili niyang mahika at tumalon palabas ng bintana. Umindayog ang kanyang katawan, halos hindi makaangat sa lupa. Ang kanyang mahika ay tumagas ng walang kontrol. Nakita agad ni Abel ang problema. Ang ganoong klaseng kontrol ay hindi kailanman mapapanatili. Gaya ng inaasahan, bumigay ang mahika ni Ted. Sumigaw siya at gumulong pababa sa mga halaman sa ibaba. Tumalon si Abel pababa para tingnan siya, pero bigla siyang sinugod ng nahihiya at galit na si Ted. Magaan na tinapakan ni Abel ang kanyang likod at ginamit itong tuntungan para tumalon sa gilid. Diretsong bumangga si Ted sa pader. Habang tinitingnan ang batang hawak ang kanyang ilong sa sakit, naisip ni Abel na matibay ang bata. Sa 20 taon ng pagsasanay, baka maging isang mahusay na mage siya. Nagalit si Ted dito, inaakusahan ang kanyang alalay na may lakas ng loob na kausapin siya ng ganoon. Kalmadong itinanggi ni Abel na alalay siya ng kahit sino, pero biglang may pumasok sa kanyang isip. Agad siyang nagbago ng isip, sinabing papayag na siyang maging alalay ni Ted. Nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Ted. Pero sinabi ni Abel na may isang kondisyon. Naalala niya ang mainit na scarf na ibinigay sa kanya ni Lilith. Sinabi niya kay Ted na kung maagaw nito ang scarf sa kanya, bago lumubog ang araw, malugod niyang kikilalanin si Ted bilang kanyang kuya. Inakala ni Ted na madali lang iyon at agad na pumayag. Pero may sariling plano si Abel. Dahil araw-araw namang istorbohin ng batang Maharlika ang pagbabasa niya, gagamitin na lang niya ito bilang isang mahusay na kasama sa physical training. Humabol si Ted sa kanya na may nag-aalab na determinasyon. Tumalon si Abel paakyat sa bubong. Ang kilos na yon ay lalong nagpaalab sa pagiging palaban ni Ted. Sumubok din siyang tumalon at padabog na bumangga sa pader. Napangisi si Abel sa kanyang isip. Napakalaki ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Pero sinubukan ulit ni Ted at sa pagkakataong ito, nakaakyat na siya. Sinimulan na niya ang seryosong paghabol. Medyo nagulat si Abel dito. Sa pagkakataong ito, hindi gumagamit si Ted ng enhancement magic. Umasa siya sa sarili niyang pisikal na kakayahan. Habang iniiwasan siya ni Abel, mahinahon niyang sinuri ang humahabol sa kanya, pangkaraniwan lang ang itsura, at mukhang hindi masyadong matalino. Walang bahid ng pagiging intelektual sa kanya. Tanging ang kanyang lakas at tiyaga lang ang kapansin-pansin. Nawalan ulit ng balanse si Ted sa bubong at malakas na bumagsak. Nagtanong siya kung bakit hindi man lang napapagod si Abel. Sinadyang tanungin ni Abel kung naghahanap ba siya ng dahilan para sumuko.
Gaya ng inaasahan, dahil sa mga salitang iyon ay muling bumalik sa paghabol si Ted. Pero sa paningin ni Abel, napakabagal ng kanyang mga galaw. Sa huli, tuluyan nang napagod si Ted at bumagsak na lang. Gayunpaman, ang pagtatagal niya ng 20 minuto ay higit pa sa inaasahan ni Abel. Lumingon siya para bumalik sa kanyang silid-aklatan, handa nang tapusin ang kalokohang ito. Ngunit pagdaan niya sa bintana, hindi niya inaasahang masilayan si Lilith. Nasa loob siya, kausap ang batang amo na si Boss. Lihim na gumamit si Abel ng mahika para patalasin ang kanyang pandinig. Narinig niyang magalang ngunit matatag na tinatanggihan ni Lilith ang anumang inaalok ni Boss. Agad na nagalit si Boss, sinisigawan siya kung ano pa ang kulang sa kanya. Mukhang ang isang batang maharlika na may ganito kababaw na pride ay ang tipo na hindi matanggap ang pagtanggi ng isang babae. Pero tahimik na ipinaliwanag ni Lilith na ang pagtanggi niya ay walang kinalaman sa pagkadismaya. Ito ay dahil may nagmamay-ari na ng kanyang puso. Maging si Abel, na nakikinig sa labas, ay natigilan sa mga salitang iyon. Naggalit ang mga ngipin ni Boss. Tinanong niya kung ang taong iyon ay ang kapatid niyang si Abel. Sandaling nanahimik si Lilith. Pagkatapos ay ngumiti siya at inamin na. Tuluyang natulala si Abel. Isang sigwa ng emosyon ang namuo sa kanyang loob. Nanginginig sa galit si Boss, pinagsabihan siya ng masasakit na salita. Tinawag siyang walang hiya, dahil nahulog ang loob sa sariling kapatid. Sa salitang walang hiya, nanlamig ang tingin ni Abel. Tutal, hindi naman niya talaga kapatid si Lilith. Ngunit ang pagpapanggap na magkapatid ang pinakamadaling paraan para sa kanila sa ngayon. Hindi magandang pakinggan ang masasakit na salita ni Boss, pero katatanggi lang sa kanya. Dahil sa kaawa-awa niyang kalagayan, nagpasya si Abel na huwag na lang pansinin. Mula sa araw na yon, naging parang anino ni Abel si Ted na laging nakasunod. Ang pakikipaglaro sa batang maharlika ay naging parte na ng kanyang araw-araw na gawain. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamasid, may napansin si Abel. Kahit na may nag-aalab na mata si Ted na bagay sa fire attribute magic, kulang siya sa komplikadong pangangatwiran para sa matataas na antas ng elemental spells. Yung likas na talento sa pagbasa at pagbuo ng mga rune sa isang iglap, malinaw na wala siya nito. Gayunpaman, may natuklasan din si Abel na ibang talento sa kanya. Pagdating sa physical enhancement magic, may pambihirang likas na kutob at kakayahan si Ted. Ang ganitong uri ng mahika, na hindi nangangailangan ng lohika, ay maaaring sakto para sa kanya. Muling sumugod sa kanya si Ted na puno ng kasabikan. Napansin ni Abel na sa loob lang ng ilang araw, may nakikitang pag-unlad ang bata. Sa sandaling iyon, nakita sila ni Boss mula sa bintana. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa dalawang figura sa bubong. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Abel ang kamay ni Ted, at sinabing masyadong mabagal ang kanyang mga galaw. Natumba si Ted sa bubong, dumula sa niebe ng malayo-layo. Nagmamadali siyang tumayo, bakas ang pagkadismaya sa mukha, ngunit nadulas ang paa niya at tuluyang nawala ng balanse. Sumigaw siya habang nahuhulog mula sa gilid at malakas na bumagsak sa lupa. Agad na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ted. Agad na tumalon pababa si Abel, sinuri ang sitwasyon, at naghinalang may bali. Sinimulan niyang gumamit ng healing magic. Ngunit sa sandaling iyon, sumugod si Boss, sumisigaw. Buong lakas niyang itinulak si Abel. Lumuhod siya sa tabi ng kapatid at sinabing siya na mismo ang gagawa ng recovery magic. Medyo nagulat si Abel. Makakagawa ba ng healing magic ang isang taong walang kulay abong mata? Ngunit ang berdeng liwanag ng mahika na lumitaw sa mga kamay ni Boss ay nagpatala sa mga mata ni Abel. Mukha itong kapanipaniwala sa una, pero lalong lumalakas ang iyak sa sakit ni Ted. Agad na naramdaman ni Abel na mayroong talagang mali. Ang tamang paghilom ng buto ay parang pagbuo gamit ang mga bloke. Palaging nagsisimula sa malalaking piraso bilang pundasyon. Pero kabaligtaran ang ginagawa ni Boss, pinipilit niyang pagdikitin ang malalaking piraso sa maliliit. Isa lang itong mababaw na ilusyon ng pag-aayos. Ang panloob na istruktura ay isang ganap na gulo. Ang ganitong pagkakadikit ay hahantong sa malubhang kahihinatnan. Agad na sumigaw si Abel na kailangan siyang gamutin ng doktor, ngunit sumigaw pabalik si Boss sa galit. Hindi lugar ng isang karaniwang tao na utusan siya. Inakusahan niya si Abel na responsable sa pagkahulog ni Ted at sinabing si Ted ay isang maharlika, ang kagalang-galang na pangalawang anak ng pamilyang Langbert. Paulit-ulit siyang nagbato ng mga insulto kay Abel, tinawag siyang basura mula sa probinsya na may mababang uri ng mga mata. Idineklara niyang hindi niya palalampasin ang sinumang sisira sa dignidad ng kanyang marangal na pangalan. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada, at hinamon ni Boss si Abel sa isang duelo. Natigilan si Abel, na puno ng pagod na pagsuko dahil nakahiga pa rin sa lupa si Ted, umuungol sa sakit. Ang isang duelo ngayon ay hindi ang pinakamatalinong gawin. Ngunit ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng mga tao, na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon. Inanunsyo ni Boss ang mga patakaran at buong kabaitang inalok na bigyan siya ng handicap. Tinanggihan ni Abel ang kanyang kabutihan. Gusto niya lang matapos ito agad. Ang pagwawalang bahalang iyon ang huling patak para sa pagtitimpi ni Boss. Nagpakawala siya ng isang galit na sigaw at ginamit ang kanyang pinakamahalagang finishing technique. Isang spell na tinatawag na Windcleave ang humawi sa hangin ng may matinding lakas. Umiwas si Abel ng walang kahirap-hirap.
Ang atake ay hinati ng malinis sa dalawa ang malaking puno sa likuran niya. Tahimik niyang sinuri. Sapat lang ang lakas, pero napakabilis ng casting speed. Noong nakaraan, ang ganoong klaseng bilis ay halos siya lang ang nakakagawa. Ngunit ang kalaban sa harap niya ay malinaw na walang ganoong antas ng kakayahan. Ang sagot ay siguradong nasa kakaibang disenyo ng espadang iyon. Ngumisi si boss sa tagumpay, tinanong kung hindi pa ba siya nakakakita ng magic tool dati. Ipinagmayabang niya ang kapangyarihan ng espada, sinasabing makakatulong daw ito sa pagbuo ng mga spell. Tapos iwinasiwas niya ulit ang espada, nagpakawala ng isa pang mabangis na atake. Sa pagkakataong ito, nasilayan ni Abel ang mga rune sa talim. Lahat ay naging malinaw sa isang iglap. Tumalon si boss sa ere, balak siyang daanin sa purong lakas. Nakaramdam lang si Abel ng matinding pagod. Sa isang simpleng kumpas, pinawalang bisa niya ang mabangis na atake gamit lang ang kanyang kamay. Halatang natigilan si boss. Naintindihan na ni Abel ngayon na ang mga magic tool ang mismong dahilan ng paghina ng mga mage. Ang sobrang pag-asa sa mga maginhawang panlabas na kagamitan ay nag-alis sa mga tao ng kakayahang mag-isip para sa kanilang sarili. Nagpasya siyang tapusin na ang kalokohang ito at ipakita sa lalaking ito kung ano ang tunay na kapangyarihan. Tinipon niya ang kanyang focus at ang parehong Wind Cleave ay nabuo sa kanyang mga kamay, pero malayong malayo ang laki at lakas nito sa nauna. Walang matakbuhan si boss dahil sa mapaminsalang buhawi. Tumilapon siya, bumagsak sa lupa, at iyon ay nagpipigil pa si Abel. Ayaw pa ring sumuko ni boss, nagbitiw ng masasakit na salita. Bigla na lang, isang anino ng palda ang sumulpot sa harap niya. Si Lilith, nang walang babala, ay iwinasiwas ang kanyang paa at itinama ito diretsyo sa mukha niya. Tumilapon ulit si boss. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Lilith. Dahan-dahan niyang sinabi na kaya niyang palampasin ang mga insulto sa kanya, pero hindi niya hahayaan ang sinumang patuloy na mang-insulto kay Lord Abel. Tiningnan niya ito mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na babala. Takot na takot si boss sa biglaang kabangisan. Walang nagawa si Abel kundi tawagin at pigilan si Lilith. Sinabi ng doktor na kailangang magpahinga ni Ted ng kalahating taon. Nanlumo ang puso ni Abel. Para sa isang masiglang bata tulad ni Ted, para na rin siyang ikinulong. Nakatayo sa labas ng bintana, pinakinggan ni Abel ang pagsusuri, malalim ang kunot ng kanyang noo. Masyadong matagal ang 6 na buwan. Matapos makatulog si Ted, isang teleportation magic circle ang tahimik na lumitaw. Lumabas si Abel, desididong makialam sa mas direktang paraan. Balak niya sanang subukan ang pamantayan ng medisina sa panahong ito, pero tinalikuran na niya ang ideyang iyon. Nag-ipon ng mahika sa kanyang mga kamay, binalot ang mga sugat ni Ted. Una, binura niya ang bawat bakas ng mahika ni boss. Pagkatapos, gamit ang mas pinong teknik, pinagdugtong niya ang mga buto at pinabilis ang paggaling. Sa buong proseso, si Ted ay mahimbing na natutulog. Habang tinitingnan ang kanyang natutulog na mukha, nakaramdam si Abel ng matinding pagsisisi. Bago siya umalis, pabulong siyang nagsabi, pasensya na. Kinaumagahan, binuksan ni Abel ang pinto at nakita si boss na nakatayo doon na kalbo. Muntik na niya itong hindi makilala, at nag-aalangang tinawag ang pangalan nito. Agad itong sumabog na parang naapakan, nagwala sa galit. Pero sa sumunod na segundo, isang malakas na suntok ang tumama sa batok niya. Ito ang kanyang ama, si Ivan. Lumuhod siya sa isang tuhod at humingi ng paumanhin para sa kahangalan ng kanyang anak. Hindi maintindihan ni boss kung bakit yuyuko ang kanyang ama sa isang karaniwang tao lamang. Isa lang naman siyang nakababatang kapatid ng kanilang katulong. Dahil sa mga salitang iyon, nasuntok na naman siya ng kanyang ama. Sa wakas ay inihayag ni Ivan ang katotohanan. Hindi ang pamilya nila ang umupa kay Lilith, kundi kabaligtaran. Si Lady Lilith ang nag-empleyo sa buong pamilya nila noon pa man. Natigilan si boss sa kanyang kinatatayuan. Gumuho ang buong pananaw niya sa mundo, at sa wakas ay naintindihan na ni Abel. Ang katanungang matagal nang bumabagabag sa kanya, ay sa wakas nasagot na. Matagal na niyang iniisip kung bakit si Lilith, isang mataas na ranggong demonyo, ay nananatiling tahimik. Ito pala ay karunungan para mabuhay ng lahing demonyo sa lipunan ng mga tao. Sa labas ay gumaganap bilang masunuring katulong habang tahimik at mahusay na ginagamit ang kapangyarihan ng mga maharlika sa likod ng mga eksena. Pagkatapos noon, nawala si boss sa bayan. Ayon sa balita, nag-aral daw siya sa isang nangungunang magic academy. Kinausap ni Ivan si Ted at ikinuwento ang nakaraan. Noong bata pa si Ivan, inatake siya ng isang halimaw sa gubat. Si Lilith ang lumitaw na parang isang banal na nilalang at nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, tinulungan siya nito sa maraming paraan at tinuruan ng kaalaman sa mahika. Anuman ang kanilang formal na relasyon, siya ang tagapagtaguyod at kapitbahay na lubos niyang iginagalang. Sinabi niya kay Ted na makisama ng mabuti sa magkapatid na yon. Sumang-ayon si Ted na may ngiti. Matagal na niyang itinuturing si Abel bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Noong hapong iyon, pumasok si Ted sa silid-aralan ni Abel gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawag niya itong master na may malawak ng ngiti. Lumingon si Abel na may buntong hininga, iniisip kung ano na namang kalokohan ang pinaplano ng bata. Lumipas ang 2 taon sa gitna ng asaran at tawanan. Isa yon sa mga bihirang panahon ng kapahingahan sa kanyang mahabang buhay.
Unti-unting nasanay si Abel sa mundong ito 200 taon sa hinaharap, at si Ted ay nawala na rin ang kanyang pagiging isip bata. Ang kanyang mahika ay umunlad ng may kahanga-hangang bilis. Kaya na niyang gumamit ng fire magic ng may tunay na galing at hindi matatawaran ang lakas nito. Pinanood siya ni Abel na may ngiti ng tunay na pagsang-ayon. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Ted na kumuha ng entrance exam kasama niya kinabukasan. Natigilan si Abel sa paanyaya. Nagtanong siya kay Lilith, bakit kailangan pang pumasok sa eskwela ng isang taong nasa tuktok na 200 taon na ang nakalipas. Pero sumagot pabalik si Lilith, kung hindi siya papasok sa akademya, paano niya balak mabuhay? Sinabi niyang magiging adventurer siya tulad ng dati. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Lilith na ang propesyon ng adventurer ay inalis na 10 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng kapayapaan, isa itong propesyon na walang layunin. Itinuro niya na kung gusto niyang magtrabaho sa anumang larangang may kinalaman sa mahika, kailangan ang formal na edukasyon. Tapos idinagdag niya na may mapanuksong ngiti, kung gusto ba talaga niyang bugulin ang kanyang mga araw bilang alaga niya. Ang mga salitang iyon sa wakas ay nagpabigay loob sa kanya at pumayag na siyang kumuha ng exam. Kinabukasan, masayang inakay siya ni Ted sa mga tarangkahan ng nangungunang Magic Academy ng kaharian. Sa kabila ng malalaking tarangkahan, sinundan sila ng mga bulungan at mapanlibak na tingin na parang mga anino. Pinag-uusapan ng mga naka-enroll na estudyante sa likod nila ang kanyang mababang uring mata nang hindi man lang hinihinaan ang kanilang mga boses. Inasar nila kung gaano nakababa ang tingin sa akademya para hayaang kumuha ng entrance exam ang isang tulad niya. Inisip ni Abel na napakasama ng ugali ng mga batang maharlika na ito, pero si Ted sa tabi niya ay galit na at ipinagtatanggol siya. Bigla na lang, isang malinaw at matalas na boses ng babae ang umalingaw-ngaw at nagpatahimik sa kanila. Inakusahan niya sila ng pagkakaisa para siraan ang isang tao ng patalikod, isang asal na hindi nararapat sa mga maharlika. Lumingon si Abel at nakita ang isang pamilyar na sagisag na kumikinang sa dibdib ng babae. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang emblemang iyon dati. Mayabang na tinanong ng mga nangunguna kung sino siya at taas no siyang nagpakilala. Ang pangalan niya ay Alisa, at ang layunin niya ay maging isang dakilang mage na ang pangalan ay aalingaw-ngaw sa kasaysayan. Mukhang hindi maiiwasan ang isang sagupaan. Nais ng iba na turuan ng leksyon ang mapangahas na kandidatong ito sa pagsusulit. Tahimik lang na umatras si Alisa at pagkatapos ay kumislap ang isang talim. Ang matulis na dulo ng kanyang espada ay nakatutok sa kanila, malinis at mabilis ang galaw. Sinabi ni Abel sa kanyang sarili na kahanga-hanga ang kanyang galing sa espada. Malamig na sinabi ni Alisa na umalis sila sa paningin niya. Napahiya na umatras ang mga nang-aasar, nag-iwan ng banta para hindi tuluyang mapahiya habang umaalis. Naramdaman ni Abel na dapat siyang magpasalamat, kaya tinawag niya ito para pigilan. Hindi huminto si Alisa, kaya inabot niya ito para pigilan, pero malakas na iwinasiwas nito ang kanyang kamay. Sinigawan ni Alisa si Abel na isa lamang siyang karaniwang tao at walang karapatang hawakan siya. Nilinaw niyang kinamumuhian lang niya ang mga taong nagsasalita sa likod ng iba. Wala siya roon para tulungan ang isang karaniwang tao. Tumalikod siya at naglakad palayo, sinasabing interesado lamang siya sa mga taong may tunay na lakas. Muling nagalit si Ted sa kayabangan nito. Sumigaw siya na wala itong ideya kung ano ang hitsura ng tunay na lakas. Pero si Abel, pinanood ang papalayong anyo nito na may bahagyang pakiramdam na nakita na niya ang mukhang iyon dati. Sumunod ang written portion ng entrance exam. Para kay Abel, napakadali lang ng written exam hanggang sa huling subject, Magical Engineering, kung saan biglang tumaas ang hirap. Malinaw na idinisenyo ang huling tanong na yon para pigilan ang sinuman na makakuha ng perpektong score. Nag-isip siya saglit at isang ngiti ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Napakaswerteng pagkakataon dahil ang taong nakadiskubre ng theorem na yon ay walang iba kundi siya mismo, 200 taon na ang nakalipas. Nang matapos ang written exam, dinala ang lahat sa isang malawak na bukirin. Ang naghihintay sa kanila ay isang practical skills test sa paggamit ng mga magic tool. Puno ang lamesa ng iba't ibang uri ng magic tool. Inutusan ng examiner ang mga kandidato na pumili base sa kulay ng kanilang mga mata. Walang inaasahan si Abel. Malamang na walang inihanda rito para sa mga matang amber. Kalmado niyang kinuha ang isang pulang espada bilang pamalit. Inanunsyo ng examiner na ang mga target ay gawa sa magic-absorbing black matter. Malaya ang mga kandidato na ilabas ang kanilang mahika hanggat gusto nila. Si Ted ang unang nagtaas ng kamay, sabik na humihiling na mauna sa lahat. Hindi mapigilan ni Abel na makaramdam ng kaunting pag-aalala para sa kanya. Lahat ng nagtipon dito ay kabilang sa mga elite. Natatakot siya na ang hilaw na kakayahan ni Ted ay gagawin siyang katatawanan sa harap ng lahat. Ibinuhos ni Ted ang lahat ng lakas niya at sumigaw habang nagpakawala ng fireball, pero ang lumabas na mahika ay halos isang kislap lang. Naramdaman ni Abel ang pagkadismaya, kasing lampa pa rin tulad ng dati. Ang mahinang pagsabog ng mahika ay tumama sa gitna ng target at naglaho ng walang bakas. Ngunit ang buong lugar ay nagkagulo. Inakala ni Abel na yon ay panunuya. Pero sa kanyang pagkagulat, sumigaw ang examiner sa tunay na paghanga, idineklara si Ted bilang isang pambihirang talento.
Ang ibang mga kandidato ay mukhang nawalan ng gana, nagrereklamo sa pressure na sumunod sa isang taong napakalakas. Hindi makapaniwala si Abel. Ang ganitong antas ay itinuturing na kahanga-hanga rito. Kinumpirma ng mga sumunod na kandidato ang kanyang hinala. Mas mahina pa ang kanilang mahika, parang isang malamyang talent show performance. Ang target ay nagtamo lamang ng ilang gasgas. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala at pag-aalinlangan ang tono ng examiner. Naramdaman ni Abel ang pamilyar na pakiramdam ng pagsuko. Malinaw na minaliit siya ng examiner dahil sa kanyang mga matang amber, pero masiglang tinapik siya ni Ted sa balikat, hinihimok siyang ipakita sa lahat kung ano ang kaya niya. Ang buong puso at walang kondisyong tiwalang iyon ay nagdulot ng init sa dibdib ni Abel. Kinuha niya ang magic tool at pumunta sa panimulang posisyon. Hindi mabilang na mga mata ng manonood ang nakatitig sa kanyang likuran, may kasamang mga bulungan. Pinagtawanan nila ang mabagal niyang pagbuo ng spell, bagay sa isang taong may mababang uri ng mga mata. Hindi sila pinansin ni Abel, abala sa pag-iisip ng isang eleganteng kombinasyon. Dahil gawa sa dark matter ang target, mas mabuting lakihan na niya. Inactivate niya ang kanyang spell na Fireball, Type 2 Split. Isang malakas na daloy ng mahika ang sumabog at pumailan lang sa himpapawid. Lahat ay napanganga na bigla sa laki nito. Naisip ni Abel, hindi lang ito basta malaki. Ang bola ng mahika ay pumailan lang sa himpapawid, pagkatapos ay bumagsak na parang paputok. Habang hindi makapaniwalang nakatingin ang mga manonood, tuluyang nilamon ng buo ang target. Nang humupa ang usok, ang tanging natira ay isang nakakatakot na butas sa lupa. Ang buong exam hall ay natahimik, pagkatapos ay sumabog sa ingay na mas malakas pa kaysa dati. Tumalon sa tuwa si Ted, sumisigaw sa sobrang galak. Sigurado si Abel na nabasag niya ang ilan sa mga malalim na nakaugat na prejudice. Sa kabilang exam hall, pinakawalan ni Alisa ang kanyang flame cleave na may malakas na hampas. May malaking kapangyarihan ang hampas, sapat para mabiyak ang ibabaw ng itim na target. Halos hindi maitago ng examiner ang kanilang gulat, at sunod-sunod na paghinga ang maririnig mula sa mga tao. Ngunit si Alisa mismo ay walang naramdaman kundi purong pagkabagot na ang tinatawag na top academy na ito ay natinag sa isang bagay na ganito lang ang antas. Sakto namang, isang examiner mula sa katabing hall ang biglang dumating na tumatakbo. Tahimik na pinalakas ni Alisa ang kanyang pandinig at narinig ang ilang bahagi ng usapan. Ang mga keyword ay kandidatong may matang amber at nasira ang target. Kumabog ang kanyang puso. Agad niyang naisip ang taong nakasalubong niya noong umaga. Isang ngiti ng tunay na pananabik ang sa wakas ay gumuhit sa gilid ng kanyang mga labi. Sa wakas ay nagiging interesante na ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng exam, na-rate si Abel bilang Class A. Nakatanggap din si Ted ng Class A at halos hindi mapigilan ang kanyang kayabangan. Pumunta silang dalawa sa waiting room na nakalaan para sa mga kandidato ng Class A. Kakaunti lang ang tao sa silid, ngunit sa sandaling pumasok sila, lahat ng mata ay nasa kanila. Lahat ng tingin ay nakatutok sa kulay amber ng mga mata ni Abel. Nagkalat ang mga bulungan sa buong silid, lahat ay nag-iisip tungkol sa chismis na sinira niya ang target. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa malapit. Diretsong lumapit si Alisa. Direkta niyang tinanong kung totoo ang kwento tungkol sa nasirang target. Giniit niya kung paano binuo ang spell, pinaghihinalaan na nagsanay siya sa ilalim ng isang sikat na master. Nang makitang nananatiling tahimik si Abel, idineklara niyang hahanapin niya ang sagot para sa sarili niya sa susunod na pagsusulit. Lumitaw si Examiner Fidya sa tamang sandali, inaanunsyo ang mga panuntunan para sa huling pagsusulit. Ang format ay isang simulated duel. Simple at direkta. Maghaharap ang dalawang kandidato, at kung sino man ang unang masira ang depensa ay siyang talo. Ang mga kalaban ay ipapares ayon sa kanilang performance sa mga naunang round. Hindi nakakagulat ang resulta. Ang kalaban ni Abel ay si Alisa. Sa entablado ng duelo, mabilis na hinugot ni Alisa ang kanyang espada, sinasabihan siyang ilabas ang kanyang sandata. Sumagot si Abel na hindi niya ugali na umasa sa mga magic tools sa isang laban. Tumawa si Alisa, tinawag siyang makaluma. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya, iwinasiwas ang kanyang espada na may tindi ng kidlat. Tahimik na kinilala ni Abel na ang kanyang mga kasanayan ay kahanga-hanga para sa pamantayan ng panahong ito. Hindi siya gumalaw, ngunit sa sandaling tatama na sana ang talim, naglaho siya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Alisa na may kalmadong kilos. Gulat na umikot si Alisa, pero ang diwa ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay mas nag-alab pa kaysa dati. Muli niyang tinipon ang kanyang mahika, at mga apoy na mas matindi kaysa dati ang nagliyab sa kanyang espada. Isang pangalawang flame cleave ang umugong na may mas malakas na puwersa. Sa pagkakataong ito, walang intensyon si Abel na umiwas lang. Sa isang pag-angat ng kamay, binuo niya ang parehong fire element spell. Ngunit ang mahika sa likod nito ay mas malakas at mas marahas. Hindi ito inaasahan ni Alisa. Wala siyang maisip na paraan para kontrahin ito, na blanko ang kanyang isipan. Sa sumunod na segundo, nagbanggaan sa ere ang dalawang puwersa ng mahika na may malakas na pagsabog. Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag ang kumalat, nilamon ang lahat. Nang humupa ang dagundong, umusok ang paligid at isang nakakatakot na butas ang nabuo sa lupa.
Ginamit ni Abel ang kanyang pakiramdam, ngunit wala siyang mahanap na bakas ng kanyang kalaban. Saglit siyang nagsisi, nag-aalala na baka nasobrahan niya. Pagkatapos, isang malakas na ihip ng hangin ang dumagundong mula sa itaas. Bumulusok si Alisa mula sa langit na parang bulalakaw, nagsagawa ng sorpresang atake. Gumamit siya ng isang teknik para itago ang kanyang presensya. Sayang naman, ang kalaban niya ay ako. Nabuo ang mahika sa kanyang mga kamay sa isang iglap. Sabay-sabay na pinakawalan ang 12 nagliliyab na bola ng apoy, humahagibis sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Alisa. Napuno ng gulat ang kanyang isipan. Ganoong kabilis mag-cast, at kaya niyang kontrolin ang 12 ng sabay-sabay. Sa wakas ay naintindihan niya. Nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Isang serye ng pagsabog ang nagpaangat ng haligi ng apoy sa kalangitan, na nagpahanga sa mga manonood. Nagbulungan ang mga manonood na halatang halata ang agwat sa pagitan nila. Nang mawala ang usok, nakaluhod si Alisa sa isang tuhod, ngunit hindi nawala ang diwa ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Bagkus, mas lalo pa itong nag-alab. Bahagya ring nagulat si Abel. Inanunsyo ng tagasuri na nasira na ang kanyang defensive spell at tapos na ang laban. Ngunit naggalit ang mga ngipin ni Alisa at tumutol. Hindi pa siya tapos. Hiniling niyang ipagpatuloy ang laban. Hindi napigilan ni Abel na mapangiti, tunay na hinahangaan ang kanyang katigasan ng ulo na huwag sumuko. Itinukod ni Alisa ang kanyang espada sa lupa at tumayo, nagdeklara sa lahat ng nanonood. Patutunayan niya sa bawat isa rito na mas malakas siya sa kanilang lahat. Nawala ang ngiti ni Abel at itinanong sa kanyang isipan, sa panahon ng kapayapaan tulad nito, bakit pursigido pa rin siyang maging mas malakas? Hindi ito katulad ng nakaraang puno ng digmaan. Sa panahon ngayon, kahit ang mga walang kapangyarihan ay dapat makahanap ng kaligayahan. Sumagot si Alisa ng may paninindigan. Isang ilusyon lang ang kapayapaan. Kahit na may kasunduang pangkapayapaan, hindi ito garantiya ng pagiging permanente. Walang makakapangako na hindi lilitaw ang isa pang hari ng demonyo, at hindi tumigil ang mga karatig bansa sa pagpapalakas ng kanilang mga hukbo. Tumanggi siyang malunod sa komportableng ilusyon ng kapayapaan na maaaring masira anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumakas, sapat na lakas para protektahan ang lahat. At pagkatapos, ibabalik niya sa dati ang pamilyang nagpalaki sa kanya. Nagbigay iyon kay Abel ng pakiramdam na mayroong mahalagang kahulugan. Ngunit bago niya pa ito maisip ng malalim, pinakawalan na ni Alisa ang natitira niyang mahika. Binalot siya ng nag-apoy na apoy. Bawat taong naroroon ay napipi. Binanggit niya ang pangalan ng isang ipinagbabawal na spell. Umakyat ang apoy paitaas at nag-anyong isang malaking peres ng pakpak. Sa isang malakas na sigaw, lumipad siya sa kalangitan, dala ng apoy. Napasigaw ang mga tao sa hindi makapaniwalang tanawin sa kanilang harapan. Ibinuka ni Alisa ang kanyang mga pakpak sa himpapawid na parang isang diyosa ng apoy. Isang gulat na sigaw ang narinig mula sa mga upuan. Totoo pala ang flight magic. Naintindihan ni Abel. Nangangailangan ito ng tumpak at sabay-sabay na kontrol sa maraming attribute. Kahit 200 taon na ang nakalipas, ilan lang ang nakakabisado sa teknik na ito. Hindi ito isang kasanayang makukuha sa maikling panahon. Isang pamilyar na tao ang pumasok sa kanyang alaala, isang dating kasama mula sa matagal na panahon. Hindi niya inaasahan na isang sinaunang mahika ang naipasa ng buo. Ang sakripisyo at pagsisikap ng kanyang pamilya para dito ay hindi sukat akalain. Inanunsyo niyang tapos na ang palabas, at siya naman ang susunod. Isang kulay ube na sinag ng liwanag ang bumaril ng napakabilis diretsyo kay Alisa sa kalangitan. Inihanda niya ang sarili at tiniis ito, ngunit naramdaman niyang mabilis na winawasak ang pundasyon ng kanyang spell. Sa sumunod na segundo, isang nakakapasong pagsabog ng liwanag ang sumiklab mula mismo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kahangahangang pakpak ng apoy ay naging mga nagkalat na kislap sa isang iglap. Sumigaw siya at nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Tumalon si Abel paitaas at sinalo siya sa air. Habang hawak siya sa kanyang mga braso, marahan siyang nagtanong. Ang sagot na alam na niya, kung siya ba ay isang inapo ni Maria, ang bayani ng apoy. Ligtas niya siyang ibinaba sa lupa, na may bahid ng tunay na paghanga sa kanyang tono. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang tunay na talento at hinikayat siyang patuloy na lumakas. Umalinggaw ang boses ng tagasuri na nagdedeklarang panalo si Abel at naghiyawan ang buong arena. Dumagsa ang mga tao sa kanya na may kasamang sigawan, tinatrato siyang parang isang bagong bayani. Habang nakatayo si Alisa mag-isa sa malayo, pinapanood ang kaguluhan, isang matinding halo ng hiya at galit ang sabay na bumalot sa kanya. Itinaas niya ang isang kamay para takpan ang kanyang namumulang mukha, hindi maintindihan kung paano siya natalo ng ganun na lang. Pagkatapos ng pagsusulit, sabik na nag-uusap ang mga guro tungkol sa mga natatanging talento ngayong taon. Pinuri nila ang tatlo, sina Ted, Alisa, at Abel. Tanging si Emma Sen, ang gurong nagwawasto ng mga sinulat na papel, ang humalakhak ng may pang-insulto. Diretsahan niyang sinabi na isa lang ang tunay na henyo, si Abel at si Abel lamang. Nagtaka ang ibang mga guro. Tutal, isa lang siyang karaniwang tao na may ambar na mga mata. Sa usapin ng kakayahan, hindi naman mukhang mas mababa si Alisa. Umiling si NJ, Sen na may pagod na pagkadismaya at itinaas ang papel na may perpektong marka.
Nalutas ni Abel ang Ultimate Theorem, isang komplikadong teorya na kahit ang mga batikang mananaliksik ay hindi nagawang lutasin. Natahimik ang lahat ng guro sa silid. Sa sandaling iyon, pumasok sa pinto ang kagalang-galang na headmaster. Tinanong niya kung ano ang labis na ikinasasabik ng mga guro. Ibinahagi ni Emerson ang balita na may halong pananabik. Nakahanap daw siya ng walang kapantay na henyo, isang estudyante na nagngangalang Abel. Sa sandaling marinig ng headmaster ang pangalang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang gulat, tumilapon pa ang kanyang pustiso mula sa bibig. Agad niyang hiniling kay Emerson na ulitin ang pangalan. Nang marinig niya ang Abel sa pangalawang pagkakataon, nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Hanggang sa kalaliman ng gabing iyon, ang opisina ng headmaster ay napuno ng mga gulat na pabulong na usapan. Ang pangalang Abel ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Lumapit siya sa isang sinaunang estatwa at tinipon ang mahika sa kanyang mga kamay. Dumaloy ang mahika sa espadang hawak ng estatwa, at nagsimulang bahagyang yumanig ang silid. Dahan-dahang lumitaw ang isang nakatagong pinto patungo sa isang lihim na silid. Pumasok siya sa isang silid na puno ng mga lumang teksto. Dumiretso siya sa isang drawer at binuksan ito. Sa loob ay may isang sulat na napakatanda na, tahimik na nakalagay. Sa ilalim ng impluwensya ng mahika, bumukas ang papel. Ito ay isang huling sulat mula sa kanyang lolo, isang katotohanang isinulat para sa mga mata ng kanyang mga inapo. Inihayag ng sulat ang isang lihim na tuluyang binura sa kasaysayan. Ang kwentong ipinagdiriwang ng mundo tungkol sa 4 na pantas na pumatay sa hari ng demonyo ay isang kasinungalingan. Silang 4 lang, hindi man lang nila mahahawakan ang isang hibla ng buhok sa ulo ng hari ng demonyo. Ang tunay na tumalo sa hari ng demonyo ay isang salamangkero na may mga matang kulay amber. Ang pangalan niya ay Abel. Naalala ng headmaster ang paulit-ulit na babala ng kanyang lolo. Ang ika-5 pantas na yon, dahil lang sa pagkakaroon ng mga matang amber na kahawig ng lahi ng mga demonyo, ay inusig. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihang kayang yumanig sa kalangitan, ang kanyang pangalan ay inalis sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit paano makakaligtas ang isang tao sa loob ng 200 taon? Nagpasya siya na kailangan niyang tingnang mabuti ang tunay na lakas ng binatang ito. Sa isang cave sa kabisera pagkatapos ng entrance exams, mag-isang nakaupo si Abel habang umiinom ng kape. Biglang pumasok si Ted sa pinto, baka sa mukha niya ang sobrang pananabik. Iwinagayway niya sa hangin ang kanyang acceptance letter. Tinatanong ang kanyang master na hulaan ang resulta. Halos hindi tumingin si Abel at agad na nahalata na nakasilip na pala ito. Dahil nabisto ang kanyang munting panloloko, labis na nadismaya si Ted, ngunit biglang inilipat ni Abel ang kanyang tingin sa upuan sa malayo. Diretsahan niyang tinanong kung sino ang nagtatago roon. Isang babaeng may pulang buhok ang hindi gaanong nagtagumpay sa pagtatago. Huling-huli sa akto, wala siyang nagawa kundi ang kumaway ng alanganing pagbati. Sinabi niyang nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Paborito niya lang daw talagang lugar ito para kumain ng cake. Ang inosenteng si Ted ay naniwala sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Abel at tinanong kung ano talaga ang pakay niya. Agad na nataranta si Alisa at palingalinga ang kanyang mga mata. Nautal siya at tinanong kung saang klase siya napunta. Inamin niya na kahit labag sa loob niya, mukhang marami siyang matututunan mula sa kanya. Pinag-isipan ni Abel kung ano ang gusto niya, ngunit hindi na napigilan ni Ted sa tabi niya at buong galak na sinabi ang sagot. Masaya niyang ibinalita na pareho silang napunta ng kanyang master sa pinakamataas na klase, ang Class A. Nang marinig na Class A, nagnining ang mga mata ni Alisa. Agad siyang nagsimulang humimig ng masayang kanta at umalis na tuwang-tuwa. Tumingin si Abel kay Ted, tunay na nagtataka kung bakit siya pumunta. Sakto namang dahan-dahang bumukas muli ang pinto ng cave. Sa sandaling makita nila kung sino ito, parehong natigilan sina Ted at Abel. Ang pumasok sa pinto ay si Lilith at suot niya ang uniforme ng isang guro sa akademya. Tinanong nila siya kung anong ginagawa niya sa suot na yon. Nakangiting inanunsyo ni Lilith na opisyal na siyang naging guro sa akademya simula ngayong araw. Sa sobrang gulat ni Ted, halos hindi na siya makakurap. Hindi makapaniwala na posible ang ganoong pagkakataon, ngunit hindi man lang nagulat si Abel, alam niyang higit pa sa karaniwan ang kanyang kakayahan. Anumang isipin ni Lilith, kaya niyang gawin ng walang kahirap-hirap. Lumapit si Lilith sa kanyang tainga at nangakong patuloy siyang tutulungan sa bago niyang posisyon. Hindi nagtagal, bisperas na ng entrance ceremony. Personal niya silang dalawa na inihatid sa mga dormitoryo ng mag-aaral. Sa susunod na 5 taon, lahat ay maninirahan ng magkakasama sa mga bulwagang ito. Pagkatapos ay nagpaalam siya para asikasuhin ang ilang bagay. Matapos magpasalamat ni Abel, pumasok na sila ni Ted sa loob, pasan-pasan ang napakaraming bagahe. Sa common hall, nakilala nila si Teacher Fidia, na nagsisilbing dormitory supervisor. Nakilala siya ni Abel bilang isa sa mga examiner mula sa entrance exam. Nakilala rin sila ni Fidia at ibinigay ang opisyal na uniforme ng akademya. Ipinaalala niya na kailangan nilang isuot ito tuwing aalis sila ng paaralan. Kinuha ni Abel ang bag at agad na napansin ang isang bagay na kakaiba sa uniforme. Itinuro niya na may isang uri ng mahiwagang inskripsyon na inilagay dito.
Ipinaliwanag ni Fidya na ang mga ito ay inskripsyon para sa anti-magic at panlaban sa mansa. Tinanong ni Abel kung sino ang naglagay nito, ngunit malabo at mailap ang sagot na natanggap niya. Matapos kunin ang kanilang mga susi, itinalaga sila sa magkatabing kwarto, ngunit hindi maalis sa isip ni Abel ang magaspang na inskripsyon sa uniforme. Napansin ni Ted na may mali at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Abel na napakapangit ng pagkakagawa ng inskripsyon sa uniforme, isang ganap na pag-aaksaya ng magandang material. Nagpasya siya noon din na siya na mismo ang maglalagay muli ng mga inskripsyon at sinimulan muna sa uniforme ni Ted. Sa sandaling isuot ito ni Ted, naramdaman niyang gumaan siya na parang balahibo. Nasiyahan din si Abel sa resulta. Noong gagawin na sana niya ang sarili niyang uniforme, kinuha ni Ted ang lahat ng kanyang bag. Inanunsyo ni Ted na gagawin niya ang bond diplomacy gamit ang kanyang bagong uniforme. Inilabas ni Ted ang isang espesyalidad mula sa kanyang bayan, ang snowball bonds. Buong sigla niyang inalok si Abel para tikman. Para kay Abel, karaniwan lang ang lasa at hindi niya maiwasang isipin kung espesyalidad ba talaga ito ng kanilang lugar. Ngunit hindi ito pinansin ni Ted at umalis na may buong ambisyon na ibahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Nagtakda siya ng layunin na magkaroon ng 100 kaibigan sa akademya, at dahil doon, dali-dali siyang lumabas ng pinto. Naisip ni Abel na sa personalidad ni Ted, baka mangyari nga iyon. Ang gusto niya lang para sa sarili niya ay ang malampasan ang bawat araw ng tahimik at makapagtapos ng walang problema. Matapos ayusin ang sarili niyang uniforme, bigla siyang nakaramdam ng pagod. Nagpasya siyang umidlip, ngunit biglang may sumigaw sa labas. Binuksan niya ang kanyang pinto at nakita si Ted na napapalibutan ng isang grupo ng mga estudyante. Ang mukha ni Ted ay larawan ng pagkalito at kawalang malay. Pinaghihinalaan ni Abel na nagkaproblema ang bond diplomacy. Isa sa kanila ay sinisigawan si Ted, tinatanong kung iniinsulto ba niya sila. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ted na gusto niya lang makipagkaibigan at wala siyang masamang ibig sabihin, ngunit isa pa ang naghagis ng mas masakit na insulto. Tinawag siyang invasive species at sinabing hindi sila makikipagkaibigan sa isang bagay na galing sa kanal. Sapat na ang narinig ni Abel. Alam niyang tinutukoy nila ang isang uri ng isda na sumisira sa ecosystem nito. Pinanatili ni Ted ang kanyang ngiti at inabot ang bon na kumakatawan sa kanyang bayan, ngunit tinabig lang ito ng kausap. Tumama ang bon sa lupa at gumulong sa dumi. Agad na lumungkot ang ekspresyon ni Ted. Tumindi ang galit sa loob ni Abel. Walang karapatan ang mga taong ito na yurakan ang kabutihang loob ng isang tao ng ganito. Aabante na sana siya, ngunit nakita niyang tahimik na yumuko si Ted para pulutin ito. Pagkatapos ay may ibang naunang kumilos. Pumasok si Alisa at pinulot ang bon. Sa gitna ng gulat ng lahat, kalmado siyang kumagat at binigyan ito ng iskor na 70. Agad na tumawa ang grupo, kinukutya siya dahil wala raw siyang modo na pinupulot ang pagkain sa sahig. Ang mga salitang iyon ay lubusang nagpaalab sa galit ni Alisa. Naisip ni Abel hindi ito maganda. Maaaring palampasin ito ni Ted, ngunit tiyak na hindi ito palalampasin ni Alisa. Nagpasya siyang humakbang pasulong at sinabing itigil na ang buong eksena. Tuwang-tuwang tinawag siya ni Ted, idinagdag na hindi naman niya talaga ito ininda. Ngunit galit na binalingan ni Alisa si Ted, tinanong kung mayroon ba siyang kahit konting respeto sa sarili. Biglang naintindihan ni Abel. Kahit sa mga mahalika, ganito kalalim ang diskriminasyon. Nang makita ng grupo si Abel na lumapit, lalo pang tumindi ang kanilang pangungutya. Inasar nila na ang isang taong may mababang uri ng mata na hindi makagamit ng mahika ay walang karapatang tawaging master. Tinamaan si Ted sa mga salitang iyon. Hindi siya pumayag na may magsalita ng masama tungkol sa kanyang master. Kinuwelyuhan niya ang tao at humingi ng agarang paghingi ng tawad, pero itinulak siya nito palayo at sinabing bitawan siya. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Ted. 2 taon na ang nakalipas, siya mismo ang nangutya sa mga mata ni Abel sa ganoon ding paraan. Sa wakas, naintindihan niya kung gaano kalaking sakit ang idinulot niya sa taong sinaktan niya noon. Naghalo ang pagsisisi at galit sa kanyang kalooban. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi ito ang tamang pagkakataon. Nagsimulang pumalag ang kanyang hinawakan. May isa pang humawak sa balikat ni Ted, at may nangyaring hindi kapanipaniwala. Saan man nila hinawakan si Ted, isang biglaang pagsabog ng liwanag ang sumiklab. Isang malakas na puwersa ang sumabog, na nagpatalsik sa kanilang dalawa sa ere. Bumagsak sila sa sahig, tuliro at hindi alam kung ano ang nangyari. Tanging si Abel lang ang nakakaalam ng katotohanan. Umandar na ang inscription na inilagay niya. Ang reflective inscription ay babalik ng atake laban sa anumang karahasan. Perpekto ang tiyempo. Tahimik na napabuntong hininga si Abel dahil sa ginhawa. Nagmamadaling tumayo ang grupo, nagbitiw ng huling banta, at tumakas mula sa lugar. Nanatiling nakatayo si Ted na parang natigilan. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, tuwang-tuwa siyang lumapit, kumbinsido na mayroon siyang nakatagong kapangyarihan. Sa isip-isip ni Abel, wala siyang masabi. Ang antas ng pangangatwiran ng batang ito ay tunay na nakakabahala. Ngunit biglang hinawakan ni Alisa si Ted sa braso at hinila para suriing mabuti ang kanyang uniforme. Tiningnan niya ito at namanghang sinabi na iyon ang pinakaperpektong inscription na nakita niya.
Walang pag-aalinlangang sinabi ni Ted na gawa lahat iyon ng kanyang master. Kinabahan si Abel at dali-daling tinakpan ang bibig ni Ted, ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Alisa ang bawat salita ng napakalinaw. Hinila ni Abel si Ted at nagmadaling umalis. Naiwan si Alisa na tulala pa rin. May kakayahan si Abel na gumawa ng mahika sa ganitong antas ng kahirapan. Sino ba talaga siya? Kinabukasan, magsisimula na ang entrance ceremony. Patakbong tinahak nilang dalawa ang pasilyo. Humingi ng tawad si Ted sa sobrang pagsasalita. Pagdating nila sa mga pinto ng hall, hinal na si Ted, ngunit may napansin si Abel na kakaiba sa mga pinto. Pinag-aralan niya itong mabuti at napagtantong hindi ito isang patibong. Isa itong seremonya ng pagtanggap. Para manatiling low profile, siniko niya si Ted para mauna. Masyadong takot si Ted sa parusang naghihintay para sa mga nahuli at ayaw niyang gumalaw. Tinulak na lang siya ni Abel ng malakas papasok sa mga pinto. Sa isang iglap, napuno ang hangin ng tunog ng mga mekanikal na gear at masayang musika. Nanatiling nakatayo si Ted na nakanganga sa nakakasilaw na palabas sa kanyang harapan. Umulan ng konfeti at sumayaw ang maliliit at masalimuot na mga kahoy na papet kasabay ng musika. Ipinaliwanag sa kanya ni Abel na lahat iyon ay mahika lang, isang mekanismo na dinisenyo para maramdaman ang enerhiya ng mahika ng sinumang magbubukas ng pinto at kusang gagalaw. Tumingala sila para makita ang mga kahoy na papet na may taas na ilang palapag, lahat ay sabay-sabay na tumutugtog bilang pagbati. Lumingon ang ibang mga bagong estudyante, at napako ang kanilang mga mata kay Ted. Inakala ng lahat na siya ang nag-trigger ng engranding seremonya. Maging ang bihirang marinig na Knight's March ay tila tinugtog para sa kanyang karangalan. Ang grupong nangutya sa kanila kahapon ay nanggigil sa pinipigilang galit. Maging ang mga guro ay nakumbinsi na si Ted ang pinakamalakas na bagong estudyante ng taon. Nagsimulang umisi si Ted na parang tanga ulit, tuluyang nalimutan ang kanyang takot at pag-aalinlangan kanina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang headmaster para patahimikin ang bulwagan. Siya rin ay masayang nagulat na narinig ang Knight's March ngayong taon. Tahimik na nakatayo si Abel sa gitna ng mga tao, tinitingnan ang mga bagong estudyante sa paligid niya, halos 200 estudyante bawat taon, mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Yumuko si Ted na tuwang-tuwang ikinukwento sa kanya ang tungkol sa headmaster. Ang matandang iyon ay direktang inapo ni Roy, ang bayani ng hangin. Ang pangalang Roy ay nagpabalik ng 200 taon ng mga alaala. Naglaban sila ng magkatabi na parang magkapatid, at magkasama nilang pinabagsak ang Demon King. Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang bagay na ayaw ng balikan ni Abel. Ang talumpati ng headmaster ay walang katapusan. Binubuklat pa rin ni Ted ang orientation booklet, sinusubukang magbahagi ng mas maraming kawili-wiling impormasyon. Naging komplikado ang mood ni Abel, at tumugon lamang siya ng malamig at maikling sagot. Sa wakas, natapos na ang seremonya, at sinundan nila ang mga tao para hanapin ang kanilang silid-aralan. Napansin ni Ted na tila matamlay siya at nagtanong na may tunay na pag-aalala. Umiling si Abel, sinabing ayos lang siya, ngunit halos hindi pa niya natatapos magsalita nang manigas ang buong katawan niya. Lalo pang nalito si Ted. Hindi sigurado kung ano ang naramdaman ng kanyang master sa pagkakataong ito, maingat na sinuri ni Abel ang paligid. Isang malalim na kaba ang namuo sa loob niya. Isang kakaibang tingin ang nakatuon sa kanya. Hindi iyon tingin ng isang buhay na nilalang. Para itong mapanuring mata ng isang magic tool. May nakatuklas na ba sa kanyang lihim na pagkatao? Sino ang nag-imbestiga sa kanya? Pagbalik sa silid-aralan, pinag-uusapan na siya ng lahat. Isang estudyanteng may berdeng buhok ang binabaliwala ang kahihiyan noong nakaraang araw, iginigiit na natalsik lang sila dahil sa defensive inscription sa uniforme. Nakikinig si Alisa sa lahat ng ito, at lalong nairita ang kanyang ekspresyon. Bumukas ang pinto at magkasamang pumasok sina Ted at Abel. Halos lahat ng mga mata sa silid ay napatingin sa kanila sa isang iglap. Ramdam ni Ted ang kakaibang kapaligiran at hindi mapakali. Si Abel naman, matagal nang sanay sa ganitong antas ng pagsusuri at mga bulong-bulungan. Ilang pamilyar na mukha mula kahapon ang nagpupukol na ng masasamang tingin sa kanila. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking nakatsinelas. Walang ingat niyang ibinagsak ang kanyang mga libro sa lectern at sinuklay ng kamay ang magulo niyang buhok, ngunit iyon pa lang ay nagdulot na ng alon ng halos hindi mapigilang pananabik sa buong silid. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ted nang makilala kung sino ang kapapasok lang. Ito ang pinakamalakas na mage sa kasalukuyang panahon. Naalala ni Abel na nabasa na niya ang mga papel ng lalaking ito. Ang kanyang mga kakayahan ay tunay na karapat-dapat kilalanin. Idinagdag ni Ted na ang mahirap na tanong sa written entrance exam ay galing sa kanya. Naintindihan na ngayon ni Abel, ngunit ang hindi maayos na hitsura ng lalaki ay medyo hindi inaasahan. Nilaktawan ni Teacher Ernesen ang roll call at dumiretso agad sa leksyon. Isang estudyante ang buong tapang na nagtaas ng kamay, tinatanong kung masyado ba siyang abala sa pananaliksik para mag-abala pang magturo. Hindi na tinag si Ellison at hayagang inamin ito. Nandoroon lang siya para makakuha ng pondo para sa pananaliksik. Nagtanong pa ang estudyante kung bakit siya gumawa ng eksepsyon para kunin ang klase na ito bilang homeroom teacher. Nagbago ang ekspresyon ni Ellison at seryoso niyang tiningnan ang buong silid.
Sinabi niya dahil mayroong isang bagay sa klaseng ito na kailangan niyang kumpirmahin para sa kanyang sarili. Sa sandaling binitiwan ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay dumapo ng direkta at tiyak kay Abel. Agad na nag-inay ang bawat babala sa isip ni Abel. Hindi may pagkakaila ang titig na yon. Ang parehong titig na nagmamasid sa kanya gamit ang isang magic tool, nagmula ito sa lalaking ito. At doon nagsimula ang buhay eskwela ni Abel sa ilalim ng anino ng kabalisahan. Naging paulit-ulit ang kanyang mga araw, klase, library, balik sa dormitoryo, paminsan-minsang tahimik na pakikipag-usap kay Lilith, isang gawain na nakakabagot na. Ang pinakamahirap tiisin ay ang mahaba at nakakabagot na oras ng klase. Laging hindi mapakali si Ted sa kanyang upuan, dumadaing sa kung gaano kahirap ang mga leksyon. Pero para kay Abel, napakababaw ng mga aralin, halos pisikal na masakit na tiisin ito. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang sarili niyang papel at panulat sa klase para gumawa ng sarili niyang bagong mahika. Isang araw, sa wakas ay napatingin sa kanya ang guro ng walang pasensya. Tinawag niya si Abel sa harap para sagutin ang isang problema. Hindi na maitatago ang intensyon, isang dahilan lang para gawing halimbawa ang estudyanteng may mababang uri ng mata at igiit ang kanyang otoridad. Kalmadong tumayo si Abel na may parehong kawalan ng respeto para sa gurong ito. Diretsong nagtuturo ang lalaki mula sa libro, pinapakopya sa mga estudyante ang mga tala ng walang bawas. Nagpasya si Abel na ipakita na lang ang sarili niyang pinaikling paraan. Sinabi niya kaagad na maaaring iba ang sagot niya sa nasa textbook. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang paraan, kung paano paikliin ang komplikadong proseso ng 1-0 hakbang. Tuluyang natigilan ang guro sa entablado. Napuno ng pagkabigla at pagtataka ang mga estudyante sa ibaba. Ang guro, nawasak ang dignidad, ay nilunok ang kanyang galit at sinabihan si Abel na bumalik sa upuan. Habang paalis na si Abel, isang mapanuyang komento ang narinig. Ang parehong grupo mula kahapon. Bawat salita ay puno ng paghamak. Nagkunwari si Abel na walang narinig at dumiretso pabalik sa kanyang upuan. Wala siyang interes na mag-aksaya ng enerhiya dito. Sa loob ng akademya, mayroong 5 library sa kabuuan, malaki at maliit. Ang malaking library ay may napakalaking koleksyon, pero sobrang daming tao. Madalas siyang humihiram ng libro doon, tapos nagbabasa sa isa sa mga mas tahimik at mas maliliit na library. Isang araw habang abala siya sa pagbabasa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Alisa yon. Bahagya siyang nagulat, hindi niya inaasahan na pupunta ito sa library para mag-aral. Tinanong niya kung natapos na niya ang mga gawain para sa araw na yon. Inamin niya ng tapat na kaya niyang tapusin ang mga takdang aralin bago matulog. Pagkatapos noon, natahimik silang dalawa at muling nagbasa ng kani-kanilang libro. Nahirapan si Alisa sa isang problema at matagal na nakaupo nang hindi nagsusulat. Nag-iisip pa rin siya kung magtatanong ng maunang magsalita si Abel. Nang hindi tumitingin mula sa kanyang libro, itinuro niya kung saan eksakto nagkamali ang kanyang pag-isip. Napakurap si Alisa sa gulat, na bigla na nakikinig pala ito habang nagbabasa. Sinunod niya ang mungkahin ito at sinubukan muli, at hindi nagtagal ay nakuha na niya ang sagot. Tahimik na sinabi ni Abel sa kanyang sarili na ang kakayahan nitong umintindi ay malayong-malayo sa karamihan. Nang umalis sila ng gabing-gabi na, pinasalamatan siya ni Alisa sa kanyang paggabay. Nagtatakang tinanong niya kung ganito ba siya araw-araw sa library. Nang kumpirmahin niya ito, hindi niya maiwasang imungkahi na lumabas naman ito at tingnan ang mundo. Ang buhay sa syudad ay puno ng kasabikan at mga bagong karanasan, tulad ng restaurant na pinag-uusapan ng lahat o ang mga pambihirang dessert na gawa sa prutas. Agad na itinuro ni Abel na lahat ng halimbawang ibinigay niya ay pagkain. Nagmadali siyang idagdag na mayroon ding mga second-hand na tindahan ng libro na maaaring puntahan. Agad na nakuha niyon ang interes ni Abel. Sinamantala ni Alisa ang pagkakataon at maingat na nag-alok ng imbitasyon bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Naisip ni Abel na wala namang partikular na dahilan para tumanggi kaya pumayag siya. Sakto sa sandaling iyon, isang nakakainis at sarkastikong boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Ang parehong tatluhan na puno ng pasaring na panunuya, inaasar siya dahil sikat siya sa mga babae. Kalmadong tinanong ni Abel kung anong kailangan nila. Sumagot pabalik ang may buhok na asul at sinabing mayabang siya at tigilan na ang pag-arte. Ang may berdeng buhok naman ay naglabas pa ng isang magic tool at nagbantang tuturuan siya ng leksyon. Kampante na ngayong wala si Ted para protektahan siya, sa wakas ay mapapahirapan na nila siya. Pero may itinanong muna sa kanila si Abel. Gusto niyang malaman kung bakit galit na galit sila sa mga estudyanteng tagalabas. Biglang nabalot ng galit ang mukha ng may berdeng buhok, inilabas ang kinikimkim niyang sama ng loob. Nagsumikat sila ng maraming taon sa pag-aaral para lang makuha ang kanilang pwesto dito. Pero ang mga estudyanteng tagalabas ay nakakapasok kasama nila dahil lang sa isang pagsusulit. Iyon ang ikinagalit niya ng husto. Napatawa ng malamig si Abel sa kanyang isip dahil wala siyang nakikitang ebidensya ng sinasabi nilang pagsisikap. Kaswal niyang ibinaba ang kanyang bag. Sa sumunod na segundo, nasa kamay na niya ang magic tool. Ni hindi man lang nila nakita ang kanyang paggalaw. Maging si Alisa ay napanganga. Pinaglaruan ni Abel ang sandata sa kanyang mga kamay na may bahagyang kunot sa noo.
Itinuro niya na hindi maganda ang pagkakaalaga sa magic tool. Ang mga spell rune dito ay nasira dahil sa kapabayaan. Pagkatapos ay basta na lang niya itong ibinalik, sinasabing dapat alagaan ng may-ari ang kanyang mga gamit. Nagmamadaling sinubukan itong saluhin ng estudyanteng may berdeng buhok at natumba sa sahig. Hindi na sila pinansin ni Abel at tinawag si Alisa para umalis na sila. Nanginginig sa galit na tumayo ang estudyanteng may berdeng buhok. Galit siyang nanumpa na pagsisisihan nilang dalawa ang ginawa nila bukas. Sa klase ng kinabukasan, sabik na sabik si Ted. Pinanood siya ni Abel at Alisa na may halong pagbibigay loob at pag-unawa. Kung tutuusin, minsan lang sa isang linggo ang klaseng ito. Naiintindihan naman ang kanyang kasabikan. Inanunsyo ng guro sa Yi na si Cantor na ang gawain ngayon ay Magic Ball Combat. Naghiyawan ang lahat. Nagtatakang nagtanong si Ted tungkol sa mga patakaran, at hindi rin alam ni Alisa ang mga ito. Magpapaliwanag na sana ang guro nang mayabang na sumingit ang estudyanteng may berdeng buhok. Inanunsyo niya na alam na nila ang lahat ng patakaran. Napangiti si Teacher Cantor, halatang halata ang pagkiling sa kanyang mga salita. Sinabi niya na kailangang laging pagbigyan ng klase ang mga mangmang na estudyante. Sumulyap ng masama ang estudyanteng may berdeng buhok sa grupo ni Abel. Agad na nagalit si Alisa, determinadong turuan sila ng leksyon, pero masayang sinabi ni Ted na mag-relax lang siya. Ang pinakamahalaga ay magsaya. Sinimulan na ni Cantor na hatiin sila sa mga koponan. Tumawag siya ng mga pangalan at pinapunta sila sa kani-kanilang grupo. Nang humupa ang ingay, nagtipon sa paligid ni Abel ang kanyang mga kakampi. Tuwang-tuwa pa rin si Ted na kakampi niya ang kanyang master. Hindi napigilan ni Alisa na sabihing napakamanhid niya. Itinuro ni Abel na lahat ng miyembro ng team ay mga estudyanteng tagalabas. Masyadong sinadya ang pagpapangkat para maging isang pagkakataon lang. Sa wakas ay naintindihan na ni Ted na may mali. Inamin ng dalawa sa kanilang mga kakampi na wala silang kahit anong abilidad sa palakasan. Sinabi naman ng dalawa pa na karaniwan lang sila at walang gaanong tiwala sa sarili. Humakbang si Alisa at nangakong bubuhatin niya ang koponan. Nagpasya sila na mananalo sila ng patas para patahimikin na ang kabilang panig. Muling pinasigla ng mga salitang iyon ang diwa ng pakikipaglaban ng kanilang mga kakampi. Si Abel lang ang nanatiling mapagbantay. Hindi malinis maglaro ang kabilang panig. Gaya ng inaasahan, nang asar na naman ang estudyanteng may berdeng buhok habang naglalakad, at may ngisi sa mukha ni Guro Cantor na hindi dapat sa isang taong neutral. Naintindihan agad ni Abel. Pati ang guro ay nasa panig nila. Mabilis na nagsimula ang laban kung saan ang Team Yi ang umatake at ang Team I ang depensa. Simple lang ang mga patakaran. Ang umaataking panig ay magpapaputok ng 3 uri ng magic bullets gamit ang mga magic tool. Kailangang umiwas at mabuhay ng nagdedepensang panig, at ang koponan na may mas maraming miyembrong nakatayo ang idedeklarang panalo. Nagsimula na ang laban. Nagsimulang gumalaw at umiwas ang mga miyembro ng Team I. Biglang may napagtanto si Ted. Para lang itong dodgeball. Halos hindi pa tapos ang kanyang sinasabi nang mag-backflip siya para umiwas sa isang atake. Kusang nararamdaman niya ang mga paparating na atake bago pa man ito dumating. Inisip ni Abel na kahanga-hanga talaga ang kanyang athletic reflexes, ngunit sa sumunod na segundo, tinamaan at natumba ang lalaking nakasalamin. Pinahina na ang mga magic bullet, ngunit masakit pa rin ang tama nito. Halos hindi nagawang harangin ni Ted ang isang atake. Muntik nang matamaan si Alisa sa pag-iwas niya sa isa pa. Pagkatapos ay may 2 magic bullet na direktang lumipad patungo kay Abel mula sa harap. Iniisip pa lang ni Abel na kakaiba kung gaano kadirekta at simple ang dating ng atake. Nang biglang lumiko ng patayo ang mga bala sa huling sandali, lumingon siya at nakita ang 2 pang kasamahan na bumagsak na sa lupa. Isang tambang lang ay nawalan na agad ng 2 miyembro ang kanilang koponan. Ganap na nanlumo si Abel at ang kanyang pagiging alerto ay umabot sa sukdulan. Napangisi ng may pagtatagumpay ang 3 umaatake. Sumigaw si Alisa na halatang paglabag sa mga patakaran ang atake. Ginalaw nila ang kanilang no attribute magic. Ang mga shooting glove ay lihim na nilagyan ng mga rune para i-track ang mga target. Ito ay lantaran na pandaraya, ngunit tinawanan lang ito ng kabilang panig at sinabing pikon lang ang kanilang mga kalaban. Sinundan ito ng isa sa kanila ng bastos na insulto na tumutukoy sa katawan ni Alisa. Sapat na yon upang lubusang mag-alab ang galit ni Alisa. Agad na ipinatong ni Abel ang kamay sa kanyang balikat at mahinahong sinabihan siyang kumalma. Pinaalalahanan niya ito na ang verbal na pang-udyok ay isang karaniwang taktika sa isang laban. Sa ngayon, kailangan nilang manatiling nakatutok at magbantay sa mga atake na maaaring magmula sa kahit saang direksyon. Namula ang mukha ni Alisa. Mas nataranta siya sa paglapit nito kaysa sa inaasahan niya. Nagpatuloy ang laban sa gitna ng kaguluhan. Nanatiling kalmado si Abel at pinagmasdan ang lahat sa kanyang paligid. May napansin siyang kakaiba sa babaeng may itim na buhok na nagngangalang Yukari. Hindi espesyal ang kanyang kakayahang atletiko, ngunit patuloy niyang binabalaan ang kanyang mga kasamahan sa paparating na panganib. Malawak na pananaw, kalmado sa ilalim ng pressure, isang scout na labis na minamaliit. Naisip ni Abel, kung mapapabuti lang ang kanyang pagiging tahimik, maaaring maging isa siyang pambihirang mage.
Sakto naman, 3 magic bullet ang biglang dumating mula sa isang matalim na anggulo. Diretso itong tumama sa kanyang likod. Sumigaw si Yukari sa sakit at bumagsak sa lupa. Nagulat ang lahat ng nakakita sa tindi ng tama. Kumunot ang noo ni Abel. Alam ng kabilang panig na unahing tanggalin ang scout, ngunit humagalpak ng tawa ang estudyanteng may berdeng buhok, at ininsulto siyang umalis sa daan. Bumaril siya muli, direktang tinututok kay Yukari habang hirap itong bumangon. Isa pang direktang tama sa kanyang likod. Namaluktot si Yukari sa sakit. Pumihit si Alisa na galit at tinanong kung ano sa tingin nila ang kanilang ginagawa. Ngunit nagkibit balikat lang ang estudyanteng may berdeng buhok, at sumigaw na pinapaalis lang niya ang mga invasive species. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, isang mas makapal na ulan ng magic bullets ang bumuhos kay Yukari. Dose-dose ng tama ang dumapo sa kanyang mahinang likod. Sabay na dumaloy sa kanyang mukha ang mga luha at pawis mula sa sakit. Sumugod si Ted para protektahan siya, at humarang si Alisa para makipagtalo sa kanila. Ngunit inasar ng estudyanteng may berdeng buhok si Alisa dahil sa pagiging masyadong mayabang. Nang sandaling na-distract si Alisa sa pakikipagtalo, isang atake ang dumating mula sa kanyang likuran. Ganap na hindi nakahanda, tinamaan siya ng magic bullet at natumba sa lupa. Napabuntong hininga si Abel sa kanyang isip. Masyadong madaling nagpadala si Alisa sa kanyang emosyon. Hindi na nakatiis si Ted at itinaas ang kanyang kamay, nagpoprotesta sa guro sa gilid. Hiniling niya sa guro na magdesisyon sa hindi patas na atake na nangyari. Ngunit bago pa siya matapos, natambangan din siya. Ilang magic bullet ang tumama sa kanyang likod at nagpatumba sa kanya. Napahilot si Abel sa kanyang noo nang walang magawa. Ang sumubok tumulong ang unang natanggal. Nagyabang ang estudyanteng may berdeng buhok na may kasiyahan, at sinabing walang silbi pala talaga ang mga tagalabas na estudyante. Dapat gumapang pabalik ang mga invasive species sa kanal na pinanggalingan nila. Nakahandusay doon sina Alisa at Ted na nagingit-ngit, hindi na makabangon at lumaban. Tahimik na humihikbi si Yukari, nanginginig ang katawan sa sakit at takot. Tumingin si Abel sa paligid, ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Wala pang 2 minuto sa laban, halos naubos na ang nagdedepensang koponan. Siya na lang mag-isa ang natitirang nakatayo sa field. Lumapit ang 3 sa umaataking panig, handa nang tapusin ang laban. Nanguna ang estudyanteng may berdeng buhok, tinitigan siya na parang isang predator na nakatingin sa kanyang biktima. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan para pag-isahin ang kanilang mga atake. 3 magic bullet ang sabay-sabay na pinakawalan patungo kay Abel. Saglit na sumagi sa isip ni Abel ang pagsuko. Mas madali sana, ngunit ang kalupitan ng kabilang panig ay pumukaw ng isang bagay sa kanya, isang malamig na namumuong inis. Ginawa niya ang kanyang desisyon at yumuko, maliksing umiwas sa unang bugso ng atake. Tuloy-tuloy ang mga atake. Tila nawala sa sarili ang estudyanteng may berdeng buhok, ngunit gumalaw si Abel sa gitna ng makapal na atake na parang usok, magaan, at walang kahirap-hirap. Naghiyawan ang kanyang mga kasamahan sa gilid na may matinding pag-aalala. Nakita ito ng estudyanteng may berdeng buhok at humalakhak ng may panunuya. Tinanong niya si Abel kung hinihingal na ba ito. Wala man lang naramdamang kaba si Abel. Kung meron man, inisip niyang ang kabilang panig ang napapagod. Sakto naman, inanunsyo ng guro na 1 minuto na lang ang natitira sa round. Tumigas ang tingin ng estudyanteng may berdeng buhok, at nagsimula siyang mag-ipon ng napakalaking enerhiya. Nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Isang napakalaking bola ng liwanag ang biglang lumitaw. Dose-dosenang maliliit na magic bullet ang humiwalay mula rito sa lahat ng direksyon. Kinakabahang nanonood sina Alisa at Ted sa gilid. Agad itong napansin ni Abel. Iligal na nagdagdag ng scatter rune ang kabilang panig. Nagyabang ang estudyanteng may berdeng buhok, hinahamon siyang iwasan ito. Naisip ni Abel, hindi naman ganoon kahirap iwasan ito, pero mas gusto pa rin niyang manatiling low profile. Tahimik niyang pinakilos ang kanyang mahika, pagkatapos ay yumuko at tinakpan ang kanyang ulo na parang sinusubukang protektahan ang sarili. Umulan ng mga magic bullet, ngunit bawat isa ay kakaibang dumulas palayo bago pa man siya matamaan. Natigilan ng buong madla, hindi maintindihan ang kanilang nasaksihan. Nawalan ng ekspresyon ang mukha ng estudyanteng may berdeng buhok. Naghinala siyang nagkaaberya ang kanyang magic tool. Tumunog ang huling 7 sa sandaling iyon, at si Abel ay nakatayong walang galos. Sumugod si Ted na tuwang-tuwa, ipinagsisigaw ang napakagaling ng kanyang master. Pinigilan siya ni Abel, pinaalalahanan siyang masyado pang maaga para magdiwang. Sa susunod na round, magpapalit ng atake at depensa, at kailangan nilang patumbahin ang bawat kalaban. Ngayon, turno na nina Abel, Ted, at Alisa para umatake. Nagliliyab sa determinasyon si Ted, nanunumpa na makukuha nila ang round na ito. Sabik na si Alisa na patunayan kung ano talaga ang kaya nilang gawin. Si Abel naman, umaasa sa kanyang mga kasamahan na kunin ang lahat ng atensyon. Hindi nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala ang kabilang panig. Nang asar pa sila lalo, naramdaman ni Abel na mayroon silang binabala. Ibinigay na ang hudyat para simulan ang susunod na round. Inutusan ng estudyanteng may berdeng buhok ang kanyang koponan na pumwesto sa isang defensive formation. Mabilis na nagtalikuran ang kanyang mga kasamahan, bumuo ng isang masikip na pabilog na depensa.
Inilunsad ni Ted ang unang atake, humahagibis na magic bullets. Sumunod naman agad si Alyssa gamit ang sarili niyang opensiba. May sumigaw agad sa formation, northwest, spear type na atake. Sumunod ang isa pa, southeast, this type na magic bullet. Naintindihan agad ni Abel ang kanilang estratehiya. Pinaghasyan nila ang sakop, nagbabahaginan ng impormasyon para walang blind spots. Isa itong tunay na mahusay na coordinated defensive formation. Mukhang nataranta si Ted, lumingon para sumigaw ng tulong. Ganoon din ang naramdaman ni Alyssa, hindi sigurado kung paano makakalusot. Kinailangan itong aminin ni Abel. Magaling ang koordinasyon ng kabilang koponan, pero may isang bagay silang nakaligtaan. Tinawag ni Abel si Ted sa kanyang tabi. Sinabi niya rito na sa kanya nakasalalay ang huling bira para sa laban na ito. Nagsimulang magbulungan ang dalawa, binubuo ang kanilang huling plano sa laban. Ilang saglit pa, sabay silang tumingala, nakatutok ang mga mata sa kanilang mga kalaban. Si Ted, matapos marinig ang plano, itinaas ang kanyang braso sa itaas ng ulo at nagsimulang bumikas ng isang exaggerated at mahabang incantation. Natigilan ang buong kalabang koponan, nagtataka sa kung anumang ritual ang ginagawa niya. Kahit si Abel ay medyo nasobrahan dito. Pagkatapos ay tahimik niyang pinakawalan ang sarili niyang mahika. Dumaloy ang kapangyarihan sa mga daliri ni Ted, sumasabay sa ritmo ng kanyang pagbigkas. Isinigaw ni Ted ang huling linya para pakawalan ang kapangyarihan, at sa isip naman ni Abel ay binigkas ang totoong incantation para sa storm magic. Pero tila walang nangyari. Nagsimulang kumalat ang pagkalito hanggang sa may isang taong natarantang itinuro ang langit at lahat ay tumingala. Isang malaking bilog ng magical energy ang nabuo na sa itaas. Hindi mabilang na magic bullets ang bumuhos mula rito na parang malakas na ulan. Walang oras para mag-react ang kalabang koponan. Agad silang natabunan sa bombardment. Isa-isa silang bumagsak. Nawasak ang palaruan. Nahirapan at sinubukang tumayo ng estudyanteng may berdeng buhok, pero pinabagsak lang siyang muli ng isang tiyak na finishing shot. Tumingin ang teacher sa mga estudyanteng nakakalat sa lupa, sobrang tulala para magsalita. Sa huli, wala siyang nagawa kundi magtiimbagang at ianunsyo ang koponan ni Abel bilang panalo. Naghiyawan ang lahat sa tuwa, ipinagdiriwang ang comeback victory. Lumingon si Alyssa kay Ted na tuwang-tuwa at tinanong kung bakit niya itinatago ang lakas niya noon. Awkward lang na umiling-iling si Ted, iginigiit na nagkataon lang ang lahat. Nang mapansin na lahat ng atensyon ay napunta kay Ted, tahimik na nakahinga ng maluwag si Abel. Sakto namang pasuray-suray na tumayo ang estudyanteng may berdeng buhok, baka sa mukha niya ang pait at kahihiyan. Malamig siyang tiningnan ni Abel at sinabing hindi niya alam kung gaano nagsikap ang mga internal students. Pero ang masasabi niyang tiyak ay nakuha ni Ted ang pwesto niya rito dahil sa sarili niyang kakayahan. Bunga ng hindi mabilang na araw at gabi ng pag-aaral at pagsasanay, pinakinggan siya ng estudyanteng may berdeng buhok, pagkatapos ay napaupo sa lupa ng walang imik, at isang palakaibigang kamay ang lumitaw sa harapan niya. Yumuko si Ted at inanyayahan siyang muli na kumain ng buns ng magkasama minsan. Umiling si Abel. Hindi pa rin siya sumusuko sa pag-aalok ng buns niya. Nakaupo lang doon ang estudyanteng may berdeng buhok na nakayuko, halatang may pinagdadaanan sa loob-loob. Sa huli, humalakhak lang siya ng malamig at mapang-ismid at lumingon para tulungan ang kanyang kasamahan. Hindi natuwa si Alyssa, iniisip na ang kapal ng mukha niyang maging walang utang na loob. Pero tinawanan lang ito ni Ted ng may optimismo, sinasabing may pag-unlad pa rin. Tutal, sa pagkakataong ito hindi naman niya tinabig ang kamay niya. Pinagtibay niyang muli ang kanyang layunin na magkaroon ng 100 kaibigan ng may bagong determinasyon. Pinanood ni Abel ang buong eksena, isang bahagyang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa paglubog ng araw, naglakad mag-isa si Headmaster Mihael sa isang madilim na pasilyo. Naglakad siya patungo sa isang nakatagong pinto at tahimik itong binuksan gamit ang mahika. Sa likod nito ay ang masikip at magulong underground workshop ni Teacher Emerson. Nakatingin ng maigi si Emerson sa isang screen. Dito, paulit-ulit na pinapalabas ang footage ng laban kaninang hapon. Sinabi ni Emerson sa headmaster na nakuha ito ng isang scout drone na siya mismo ang nagdisenyo. Inulit ng footage ang sandaling ginamit ni Ted ang kanyang mahika. Ang sandaling umulan ng magic bullets mula sa itaas. Pinanood itong mabuti ni Mihael, unti-unting napalitan ng pagkagulat ang kanyang ekspresyon. Tuwang-tuwang itinuro ni Emerson na ito ay isang napakagaling na disguise magic. May tahimik na ibinubulong si Abel noong mga oras na yon. Nag-aapoy sa obsesyon ang mga mata ni Emerson. Aalamin niya kung sino talaga si Abel. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pamamasyal. Naalala ni Abel ang imbitasyon ni Alyssa. Habang pababa siya mula sa dormitoryo, bahagya siyang natigilan sa taong nakaduty. Nakatayo roon si Lilith, may banayad na ngiti sa kanyang mukha. Inakala niyang pupunta siya sa library gaya ng dati, pero iniabot ni Abel ang kumpletong leave form. Agad na natigilan ang ngiti sa mukha ni Lilith. Tahimik siyang nagtanong kung lalabas ba siya kasama ang kanilang kaklaseng si Alyssa, dahil katatanggap lang niya ng isa pang leave form na halos pareho ang mga detalye. Hindi naintindihan ni Abel. May mali ba roon? Kinagat ni Lilith ang kanyang labi at pilit na itinago ang kapaitan. Sa huli, umiling na lang siya at sinabing mag-enjoy siya.
Tumalikod si Abel para umalis, hindi man lang napansin ang pagkadismaya sa mukha nito. Nang bubuksan na sana niya ang pinto, may humawak sa kanyang manggas. Nakatungo ang mga mata ni Lilith, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Tinanong niya kung pwede rin ba siyang ipasyal nito minsan. Medyo nagulat si Abel pero pumayag siya. Agad na nag-angat ng mukha si Lilith at mumiti ng napakaliwanag. May kung anong pumukaw sa kalooban ni Abel dahil sa ngiting iyon. Naalala niya ang itsura nito noong bata pa. Kahit na nabuhay na siya ng 200 taon, paminsan-minsan ay ipinapakita pa rin niya ang parang batang ekspresyon na iyon. At doon, bigla niyang naalala ang taimtim na pag-amin na ginawa nito 2 taon na ang nakalipas. Inisip niya na marahil ay isa lamang iyong paghanga ng isang bata sa isang mas matanda. Sa labas ng plaza, kanina pa naghihintay si Alisa. Humingi ng paumanhin si Abel sa pagiging huli na tila ikinagulat nito. Tumawa ito at tinukso siya, sinabing hindi niya inaasahan na marunong pala itong magsabi ng sorry. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang idineklara na ngayon, ililibot niya ito sa bawat sulok ng kabisera ng kaharian. Ang una nilang pinuntahan ay isang matayog na Memorial Clock Tower. Lubos na nabighani si Abel sa masalimuot na magkakakabit na mga gear. Samantala, sumandal si Alisa sa bintana at tuwang-tuwa siyang tinawag para tingnan ang tanawin. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, abot-tanaw ang malayong abot-tanaw ng dagat. Nakuha ng isang gumagalaw na itim na tuldok sa tubig ang tingin ni Abel. Ang hulihan ng barko ay nag-iwan ng mahabang buntot ng maitim na usok. Ipinaliwanag ni Alisa na isa yung steamship. Hindi niya ba alam kung ano yon? Inalala ni Abel ang mga nabasa niya sa mga libro. Isang alon ng tunay na pagkausyoso ang bumalot sa kanya. Pinanood siya ni Alisa habang nakatitig ito ng may konsentrasyon at may kung anong tahimik na umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos nyon, nakinig sila sa isang bagong estilo ng musika. Nanood ng isang romantikong pelikula. Tahimik na ninamnam ni Abel ang uri ng kasiglahan na hindi kayang ilarawan ng anumang libro. Habang dumadaan sila sa isang masiglang kalye, isang tindahan na may nakasisilaw na karatula ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ipinaliwanag ni Alisa na yon ang tinatawag nilang amusement hall, isang lugar para sa libangan. Karaniwan, ang mga taong walang magawa ang pumupunta roon para magsunog ng pera at oras. Sa kanyang pagkagulat, agad na naging interesado si Abel. Nagningning ang kanyang mga mata nang sabihin niyang gusto niyang pumasok at tumingin-tingin. Nabigla si Alisa, ngunit pumayag pa ring sumama. Lingid sa kanilang kaalaman, isang NSN surveillance drone ang sumusubaybay sa bawat galaw nila. Pumasok ang dalawa sa loob at agad silang nilamon ng alon ng ingay at dami ng tao. Ang mga kakaiba at makukulay na atraksyon ay nagdulot kay Abel ng pakiramdam na siya'y banyaga at kasabay nito'y namamangha. Pagkatapos ay isang hindi kaaya-ayang boses ang biglang nanggaling sa kanilang likuran, na sinundan ng isang kamay na kalansay na dumapo sa balikat ni Alisa. Biglang sumugod ang kalansay at napasigaw sa gulat si Alisa. Dahil sa purong instinct, umikot siya at hinawakan si Abel, niyakap ito ng mahigpit. Tiniyak siya ni Abel, isa lamang iyong magic prop. Nahimasmasan si Alisa, hiyang-hiya at mabilis na lumayo sa kanya. Masayang itinuro ng kalansay sa kanila ang attractions area. Sa sandaling pumasok ang dalawa, agad na nagningning ang mga mata ni Alisa. Naroon mismo ang kanyang paboritong serye ng mga monster claw machine. Tuwang-tuwa niyang ipinaliwanag na ang mga plushie ay ginawang kamukha ng mga mahiwagang hayop. Tiningnan ni Abel ang mga figura at tila pamilyar ang mga ito sa kanya. Medyo marami sa mga ito ang kamukhang-kamukha ng mga halimaw na minsan na niyang nakalaban. Itinuro ni Alisa ang kanyang paborito, si Jemis. Hindi ito masasabing isang kaibig-ibig na mahiwagang hayop, pero mukha itong napakalakas at siguradong isang mahusay na mandirigma. Tumango si Abel bilang di sinasadyang pagsang-ayon. Talagang malakas si Jemis. Kaya nitong gawing bato ang kahit ano. Kinailangan ng wind magic at malaking pagsisikap para mapabagsak ito noon. Nagbigay si Alisa ng nagtatanong na tingin sa kanya at nanikip ang kanyang dibdib. Napagtanto niya sa sandaling iyon na may nadula sa kanyang sinabi. Nagmadali siyang mag-isip ng paraan para makalusot. Ngunit biglang tumawa si Alisa at sinabing ang weird ng biro niya. Sinakyan na lang niya ito at ginawang palusot. Ngunit biglang nailang si Alisa, tinanong kung sa tingin ba niya ay kakaiba siya. Lahat ng ibang babae ay gusto ng mga cute na bagay. Siya lang ang may gusto sa isang bagay na mabangis. Umiling si Abel at sinabing buong katapatan na bagay ito sa kanya. Naisip niya na mas mahalaga ang panloob na katangian kaysa sa panlabas na anyo. Natigilan si Alisa dahil doon at isang tahimik na init ang kumalat sa kanyang dibdib. Masigla niyang sinabi na mas lalo niyang nagustuhan si Jemis ngayon. Tinanong ni Abel kung gusto niya ang plushie. Medyo hindi mapakali si Alisa, inamin na gusto niya ito, ngunit nagreklamo kung gaano kaliit ang pang-ipit. Tahimik na ginamit ni Abel ang kanyang mahika, sinusuri ang mekanismo ng machine. Nalaman niya na ang lakas ng kapit ay nakatakda sa pinakamahina at ang mga kontrol ay sinadyang pabagalin. Malamig siyang tumawa sa kanyang isipan. Isang setup na ganito kadaya ang eksaktong kailangan niya. Naghulog siya ng barya, handang gawing tiyak ang imposible. Tahimik na dumapo ang mahika sa mechanical claw, pinapalakas ang kapit nito. Dahan-dahang bumaba ang claw at mahigpit na kumapit sa plushie ni Jemis.
Pinigil ni Alisa ang kanyang hininga habang pinapanood ang figura na ligtas na inaangat sa ere, at pagkatapos ay malinis itong nahulog sa butas. Ang pangalawang paghaharap ni Abel kay Jemis ay muling nagtapos sa tagumpay. Kinuha niya ang plushie at iniabot ito kay Alisa. Namula ng husto ang mga pisngi ni Alisa. Kinuha niya ang plushie at likas na itinaas ito upang itago ang kanyang namumulang mukha. Ipinangako niyang iingatan niya itong mabuti. Ang nalilitong ekspresyon na yon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Abel. Pumasok sila sa isang desert cave pagkatapos. Ipinikit ni Alisa ang kanyang mga mata sa kasiyahan, pinupuri ng malakas ang mga waffle. Unang beses ni Abel na subukan yon. Napatingin ang mga mata ni Alisa sa kanyang parte, at tinanong niya kung maaari siyang humingi ng isang kagat. Pumayag si Abel. Naghiwa siya ng isang piraso at inalok ito, ngunit kinain lang ito ni Alisa mula mismo sa kanyang tinidor ng walang pag-aalinlangan. Nagbigay siya ng mapanuring pagtatasa sa lasa ng waffle. Sinimulang kainin ni Abel ang kanyang parte. Talagang masarap ang lasa nito. Pagkatapos ay sinabi niyang medyo nagulat siya. Inaasahan niyang mailang ito sa indirect contact. Natigilan si Alisa at namula ang kanyang mukha sa nakakabahalang bilis. Noon lang napagtanto ni Abel na hindi man lang niya ito napansin kanina. Humingi siya ng paumanhin sa pagsasabi ng hindi kinakailangang bagay. Inayos ni Alisa ang kanyang sarili hanggat kaya niya, at pilit na iginiit na hindi iyon isang bagay na dapat palakihin. Nang makita ang kanyang pagkahiya, ibinaba na ni Abel ang usapan. Tumingin na lang siya sa bintana at napansin ang isang kakaibang bagay sa kapaligiran ng kalye. Sumang-ayon si Alisa na may kakaibang alindog ang vintage aesthetic dito, ngunit tahimik na sinabi ni Abel na ang tanawin ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na mas malapit sa nostalgia. Dahil doon, natigilan si Alisa. Itinuro niya na ang paghahanap ng isang bagay na kaakit-akit na luma at ang personal na pakiramdam ng nostalgia ay magkaibang mga bagay. Biglang hindi makapagsalita si Abel nang mapagtantong may nadulas na naman sa kanyang sinabi. Tumingin si Alisa ng diretsyo sa kanya at itinanong ang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Sino ba talaga siya? Ang tanong ay nagpatahimik kay Abel. Wala siyang intensyon na sabihin kaninuman ang kanyang sikreto ng reinkarnasyon. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng isang mapayapang buhay eskwela. Sa sandaling iyon, isang kislap sa hindi kalayuan ang tumama sa kanyang mga mata. Isa itong surveillance magic tool na direktang nakatutok sa kanila. Nagpasya siyang harapin muna ang istorbo at putulin ang pagtatanong. Pinanood siya ni Alisa, nagtataka. Sa sumunod na saglit, lumapit ang mukha ni Abel sa kanya ng napakabilis, sapat na para maramdaman niya ang hininga nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit ang target ni Abel ay ang kalangitan sa likod niya. Isang tahimik na bolang apoy ang bumanat at sumira sa surveillance device. Dahil sa pagsabog, napalingon si Alisa at bigla niyang naintindihan. Tinanong niya kung ano ang sasabihin sana nito. Yumuko siya at mahinang sinabi na kalimutan na lang, at humingi ng paumanhin sa pakikialam sa pribadong bagay niya, hindi maitago sa ekspresyon niya ang sakit. Bagamat maganda na naiwasan ang mga karagdagang tanong, hindi pa rin mapakali si Abel. Kinagat ni Alisa ang kanyang ibabang labi, isang halo-halong emosyon ang dumaloy sa kanya. Ayaw na niyang makita muli ang ganoong tingin sa mga mata nito, ang tingin na sadyang nagsasara at nagtataboy sa kanya. At sa sandaling iyon, naging malinaw na malinaw sa kanya. Natatakot siya na baka tuluyan na siyang nahulog kay Abel. Paglubog ng araw, sabay na dumating ang dalawa sa tarangkahan ng akademya, ngunit naramdaman ni Abel na hindi pa tumitigil ang pagmamanman. Napapagod na siya rito at nagpasyang siya na mismo ang haharap sa mga sumusunod sa kanya. Gumawa siya ng dahilan at pinauna si Alisa. Tumango si Alisa, nagpaalam at nagpatuloy sa paglakad. Lumingon si Abel at pumasok sa isang abandonadong eskinita. Huminto siya sa kaloob-looban nito at malinaw na naramdaman ang dalawang nakatagong presensya. Sinabi niya sa sinumang nagtatago sa dilim na lumabas na. Ngayon, isang babaeng mage ang lumitaw mula sa kadiliman. Agad napansin ni Abel ang kanyang abuhin ng mga mata. Isa itong teknike na gumagamit ng earth element magic para makibagay sa paligid. Ang kanyang sexy na kasuotan ay malamang para pataasin ang presisyon ng kanyang mahika. Sa sandaling iyon, may isa pang boses na nanggaling sa bubong sa itaas. Isang lalaking mage ang bumaba, nagpahayag ng pagkagulat na natuntun sila ng isang batang lalaki. Nadulas ang dila ng babaeng mage na hindi na nakapagtataka dahil kakilala niya ang taong iyon. Agad itong pinansin ni Abel at ginipit siya kung sino ang nag-utos sa kanila. Agad na sinaway ng lalaking mage ang kanyang kasama dahil lagi itong nagsasabi ng higit sa nararapat. Humarap siya at mariing idineklara na hindi niya sasabihin ang kliyente kahit anong mangyari. Iyon lang ang kailangan ni Abel para seryosohin ang laban. Isang kalaban lang na ganito kalakas ang karapat-dapat seryosohin. Sa sandali ring iyon, naglalakad mag-isa si Professor Emma Sen sa mga pasilyo ng akademya. Isang pamilyar na kalungkutan ang bumabalot sa kanya na parang anino, gaya ng dati. Walang nakikipagtalo sa mga insekto, at walang tumitingin sa bituin kasama ng mga unggoy. Wala pang kahit isang tao sa mundo na nakayang makipag-usap sa kanya tungkol sa mahika ng kapantay. Ang pambihirang talento na ipinakita niya mula pagkabata, pag-imbento ng mga magic tool sa murang edad,
ay hindi nagdulot sa kanya ng pag-unawa, kundi isang malalim at di mapapantayang kalungkutan. Pinupuri siya ng iba sa kanyang harapan, tinatawag siyang henyo. Ngunit sa kanyang likuran ay inggit at panliliba. Ang labis na kakayahan ay nagbunga ng kalungkutang walang hanggan. Nang una siyang pumasok sa akademya, sinubukan niyang makibagay, ngunit agad niyang naintindihan na ang pag-angkop sa karaniwan ay isang walang saysay na pagsuko. Ang isang diamante ay mapapakinis lamang ng isa pang diamante o isang bagay na mas matigas. Kung walang karapat-dapat na kalaban, kahit ang isang henyo ay hindi tunay na unlad. May mga pagkakataong pakiramdam niya'y nasasakal na siya, halos hindi na siya makahanap ng dahilan para magpatuloy hanggang sa dumating si Abel, na parang liwanag sa gitna ng dilim. Ang pag-obserba at pagsubok sa kakayahan ng binatang ito ay muling nagpabuhay sa kanyang kasabikan. Para doon, hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong sa Magic Society, ang Kronos. Ang dalawang mahusay na mage na yon ay kanyang mga kasamahan. Para maintindihan si Abel, handa siyang gumamit ng kahit anong paraan. Tinulak niya ang pinto ng kanyang workshop at biglang natigilan, nanlaki ang mga mata. Kalmadong nakaupo si Abel sa kanyang silya, umiinom ng tsaa. Lumingon ang binata at binati siya, humihingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang paalam. Pinigilan ni Emerson ang kanyang pagkagulat at tinanong kung paano niya nalampasan ang mga patong-patong na harang. Ang defensive magic na inilagay niya ay higit pa sa 2 o 3 patong. Sinabi ni Abel na ang mga harang na yon ay parang tissue paper lang. Nahihiyang tumawa si Elian at pinuri siya bilang kahanga-hanga at puno ng sorpresa, ngunit pinutol ni Abel ang pagkukunwari ng walang imik. Sinabi niya kay Emerson na sinabi na sa kanya ng mga kasama nito ang lahat. Simple lang ang hiling niya, itigil agad ang lahat ng pagmamanman. Nakatayo roon si Elian na tulala, hindi handang mabisto ng ganito kabilis. Para mapagsalita ni Abel ang dalawang iyon, anong klaseng kapangyarihan kaya ang ginamit niya? Pinatatag niya ang kanyang sarili at nagtanong na may panunubok, paano kung tumanggi siya? Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ng isang nakakatakot na puwersa ng mahika ang bumalot sa kanya. Napakalamig ng mga mata ni Abel, dala ang hindi maipagkakailang bigat ng isang banta ng kamatayan. Naparalisa si Elian sa sobrang lakas ng presensyang iyon. Hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan, ngunit sa ilalim ng takot ay may ibang pakiramdam, isang bagay na parang paghanga. Sumuko rin siya sa huli, sinabing tatanggapin niya ang lahat ng hiling. Dahan-dahang binawi ni Abel ang nakakasakal na enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Elian, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya kung bakit pa siya nananatili sa akademya na ito. Wala na dapat siyang matututunan dito. Sinabi ni Abel na gusto lang niya ng isang tahimik at payapang buhay estudyante. Wala nang higit pa roon. Lumamig ang mga mata ni Elian at sinabi niyang sobra naman iyong biro. Hinaan niya ang kanyang boses at nagsalita tungkol sa nakikita niyang tadhana ng isang henyo. Sa ganyang kapangyarihan, abot kamay niya ang pagbabago sa mundo ayon sa gusto niya. Kahit ang pamumuno sa mga ordinaryong tao ay hindi isang pantasya. Kumunot ang noo ni Abel at kitang-kita sa mukha niya ang pagkasuklam. Dinaanan niya ito ng walang pakundangan, diretsong sinabi na wala siyang interes sa lahat ng iyon at lumabas ng hindi lumilingon. Napaupo si Elian sa mesa, ang puso niya'y malakas pa ring kumakabog. Marami na siyang nakasalamuhang magagaling na tao, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganoong klaseng pagnanasang pumatay. Isang ngiti ng kasabikan ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Sigurado siyang ang pag-iral ni Abel ay magtutulak sa kanya sa isang ganap na bagong antas. Lalong lumalim ang gabi. Dumating si Alisa para hanapin si Abel, dala-dala ang plushie sa kanyang mga braso. Nalaman niya mula kay Ted na wala ito at nanatili siyang mag-isang naghihintay sa paanan ng dormitoryo. Gusto niyang ibigay sa kanya ang plushie at personal na magpasalamat. Habang marahan niyang hinahaplos ang figura, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa direksyon ng mga puno. Walang pasensya ang tono ni Abel, tinatanong kung bakit siya pumunta sa oras na ito. Isang boses ng babae ang marahang humingi ng paumanhin. Nagtago si Alisa sa isang kublihan para manood. Nang makita niya kung sino ito, natigilan siya. Ang taong kausap ni Abel ay si Teacher Lilith. Mahinang sinabi ni Lilith kung gaano niya ito na-miss. Pinaalalahanan siya ni Abel na iwasan niyang makakuha ng hindi kinakailangang atensyon. Tumalikod siya para umalis, sinasabihan itong itabi na lang ang anumang sasabihin niya para pagkatapos ng klase. Ang sumunod na nangyari ay halos ikahinto ng hininga ni Alisa. Tumingkayad si Lilith at idinampi ang isang marahang halik sa kanyang noo. Namumula ang mga pisngi ni Lilith, at napabuntong hininga na lang si Abel sa inis, sinabing wala siyang pinagbago mula noong bata pa siya. Umatras si Alisa pabalik sa dilim. Ano ba talaga ang nangyayari? Kinabukasan, nakaupo si Alisa sa isang cave na masama ang loob. Pagdating ni Yukari, agad niyang naramdaman na may mali. Si Alisa, na hindi tumatanggi sa matatamis, ay umorder lang ng black coffee. Lumapit si Yukari nang may pag-aalala at tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Sa wakas ay sinabi ni Alisa sa mahinang boses ang kanyang nasaksihan. Nakita niya si Teacher Lilith na hinalikan si Abel sa noo. Hindi niya maiwasang isipin kung sila bang dalawa ay may relasyon. Kumurap si Yukari doon at agad na unawaan kung ano ang gumugulo sa isip ni Alisa.
Mabilis siyang umiti at tiniyak sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil magkapatid talaga si Abel at si Teacher Lilith, ate at nakababatang kapatid na lalaki. Ang balitang iyon ay kumalat na sa buong akademya. Kinumpirma rin ito ni Ted. Nahirapan si Alisa na maniwala pero iniisip pa rin niya na kakaiba ito. Bakit kailangang magkita ng palihim ng tunay na magkapatid at ipahayag ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan pa ng isang halik? Hula ni Yukari na marahil ay nag-inat lang sila dahil sa relasyon nila bilang guro at estudyante. At dahil sobrang lapit lang nila sa isa't isa, ang halik ay paraan lang nila ng pagpapakita ng pagmamahal. Pinag-isipan ito ni Alisa at napagdesisyunang may katwiran iyon. Agad na nawala ang bigat sa kanyang dibdib at bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Order siya ng pinakamalaking hiwa ng cake sa menu. Pinanood ni Yukari ang kanyang panunumbalik ng sigla at hindi napigilang matawa. Kasabay nito, mag-isang tumatakbo si Abel sa underground training room. 2 oras na siyang tumatakbo. Ito ay bahagi lang ng kanyang karaniwang gawain araw-araw. Walang tao at tahimik ang training room kapag holiday. Nagbigay ito sa kanya ng isang malabong pakiramdam. Tila tuluyan nang napabayaan ng mga makabagong salamangkero ang pisikal na pagsasanay. Sakto namang pumasok si Ted na sumisigaw sa silid, natunton na rin siya sa wakas. Nakaramdam si Abel ng bahagyang pagsuko. Natuklasan na ang kanyang mapayapang taguan. Tuwang-tuwang tinanong ni Ted kung nakapili na ba siya ng sasalihang research club. Doon lang naalala ni Abel na may narinig siyang tungkol dito noong enrollment, ngunit tapat niyang inamin na wala siyang interes dito. Masigasig na ipinaliwanag ni Ted na ang mga research club ay mga voluntaryong grupo pagkatapos ng klase. May mga pagkakataon pa nga na ang mga natuklasan ng club ay nakatanggap ng pambansang pagkilala. Sa isip-isip ni Abel, hindi siya humanga. Gawaing pang-estudyante pa rin yon. Natutunan niya sa loob ng maraming taon na ang pagsasaliksik sa mahika ay isang bagay na dapat gawin ng mag-isa. Sa kanyang pananaw, walang gaanong silbi ang pagtatrabaho kasama ng iba, ngunit ayaw siyang tantanan ni Ted at patuloy na iginiit na baka may makuha ang kanyang interes. Nag-alinlangan si Abel. Hindi naman makatarungan na balewalain ang isang bagay nang hindi man lang ito sinusubukan. At higit pa roon, ang mga mata ni Ted ay puno ng dalisay at taimtim na pag-asa. Sa huli, napabuntong hininga si Abel at sumuko na rin. Napasigaw sa tuwa si Ted. Dinala niya si Abel kung saan nagre-recruit ang mga club. Maingay at magulo ang lugar. Palaging pinipigilan si Ted ng mga tao, umaasang sasali siya sa kanilang club. Tahimik na nagmasid si Abel, napansin na ang mga club ay nahahati sa 2 pangkalahatang uri, magic-based at athletic. Ngunit napakarami ng mga ito para tingnan isa-isa ng maayos. Bigla, may isang malalim na boses na nanggaling sa kanilang likuran. Nakatayo roon ang isang matangkad na figura na nakasuot ng buong baluti. Medyo nagulat si Ted. Tumawa ang figura at tinanggal ang helmet, ipinaliwanag na ito ay kagamitan lang para sa kompetisyon. Pagkatapos ay pinuri niya ang pangangatawa ni Ted at inanyayahan siyang subukan ang armored ball. Ang sunod-sunod na technical terms ay lubos na ikinalito ni Ted, ngunit perpektong naunawaan ito ni Abel sa kanyang tabi. Parang isang sinaunang sport na katulad ng rugby. Lumingon si Ted para ayain ang kanyang master na sumama sa kanya, ngunit naging awkward ang ekspresyon ng senior student nang mapatingin ang kanyang mga mata kay Abel. Maingat niyang sinabi na medyo magiging abala para sa isang estudyanteng may kulay amber na mga mata na sumali. Matagal nang sanay si Abel na tratuhin bilang isang taong walang kakayahang gumamit ng mahika, na ayos lang sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng natural na dahilan para umalis. Sakto namang lumapit ang kapitan ng club na nakasuot ng baluti. Lumapit ang senior at tahimik na ipinaliwanag ang sitwasyon. Nang marinig ito, humalakhak ang kapitan nang walang anumang pagtatangkang itago ito. Diretsahan niyang sinabi na ang pagpayag sa isang taong may mababang uri ng mga mata na sumali ay sisira sa reputasyon ng buong club. Napabuntong hininga si Abel, ayaw nang makisali sa anumang komprontasyon, ngunit kumunot na ang noo ni Ted. Bahagyang pinitik ni Abel ang tainga ni Ted, senyales na hindi ito dapat ikagalit. Wala naman siyang interes sa mga ball sports, kaya walang kawalan kung aalis siya. Ang hindi niya inaasahan ay ang mga salitang iyon ay aksidenteng magpapagalit sa kapitan. Biglang nagalit ang kapitan, sinasabing ang pagtingin sa kanya ng mababa ay ang isang bagay na hindi niya matitiis. Ang matinding pagpapaimbabaw nito ay nag-iwan kina Abel at Ted na walang masabi. Bago pa man may makasagot, kinuha ng kapitan ang bola at sumugod diretsyo kay Abel, sumisigaw na ipapakita niya na ito ay higit pa sa ball sports. Mabilis na yumuko si Abel sa gilid at pinatid ang mga paa ng kapitan. Natisod ang kapitan sa isang paa. Lumipad ang bola mula sa kanyang mga braso at umangat sa ere. Halos hindi niya naitayo ang sarili, ngunit kinain ng kahihiyan ang kanyang huling hibla ng katwiran, kaya sumugod siya kay Abel sa pangalawang pagkakataon. Tanggap na ni Abel ang sitwasyon. Hindi ito matatapos ng maayos. Bahagya siyang tumalon sa ere at madaling nasalo ang nahuhulog na bola. Mula sa ere, kaswal siyang sumigaw, ibabalik ko na sa iyo ang bola. Ngunit palihim niyang nilagyan ito ng material enhancement spell. Bumagsak ang bola na may napakalakas na puwersa at tumama diretsyo sa mukha ng kapitan. Isang malakas na kalabog, bumagsak ng malakas ang kapitan sa lupa.
Ang biglaang pangyayari ay agad na umagaw sa atensyon ng lahat sa lugar. Napagtanto ni Abel na nadala na naman siya ng sitwasyon. Habang lahat ay nagmamadaling lumapit sa kapitan, tahimik na tumakas sina Abel at Ted mula sa karamihan. Nagpatuloy sila sa pagbisita sa marami pang club, ngunit hindi pa rin makahanap ng isa na para sa kanila. Si Ted naman ay tinatanggap kahit saan. Habang si Abel ay walang interes sa lahat ng ito, malapit na siyang sumuko nang may marinig siyang malakas na sigawan. Isang grupo ng mga taong nakaitim na roba ang nagtipon sa isang sulok, sumisigaw para sa isang mapayapang mundo. Tumingin nang mas malapitan si Abel. Ang gusto nilang alisin sa mundo ay ang Mahika mismo. Nakapagtataka yon para sa kanya. Kung laban sila sa Mahika, bakit sila pumasok sa akademya na ito? Itinaas ng kanilang leader ang isang kamao at ipinahayag na dumating na ang panahon ng revolusyon. Muling tumingin si Abel at natigilan. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Boss, na matagal na niyang hindi nakikita. Alam niyang nasa akademya si Boss, ngunit hindi niya inaasahang magkikita sila ng ganito. Hindi maganda ang itsura ni Boss, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakatakot na matalim. Isang alon ng pagkabalisa ang bumalot kay Abel. Tinawag niya ang estudyanteng may berdeng buhok para tanungin kung ano ang nangyayari. Tumingin sa kanya ang estudyante nang may pagtataka, na parabang nagtanong siya ng isang bagay na alam na ng lahat. Ipinaliwanag niya na ito ay isang radikal na organisasyon laban sa Mahika. Nagpapahayag sila ng kapayapaan sa panlabas, ngunit nagdulot ito ng hindi maliit na gulo sa lipunan. Nang makitang walang alam si Abel, bumalik sa dati nitong mapangmatang tono ang estudyante. Nang asar siya na tama nga ang hinala niya. Walang research club ang gugustuhin tumanggap ng isang taong may mababang uri ng mata. Walang interes si Abel na makipagtalo. Tatalikod na sana siya para umalis, pero tinawag siya ng estudyante, sinasabing may alam itong lugar, ang perpektong club para sa tulad niya. Huminto sila sa harap ng isang tahimik at abandonadong booth. Isang babaeng may asul na mga mata ang mag-isang nakaupo sa ilalim ng isang silungan, tahimik na nagbabasa. Lahat ng dumadaan ay iniiwasan ito, na parabang bawal puntahan. Tinawag siya ng estudyanteng may berdeng buhok na Ice Queen, si Noel. Mayroon siyang pambihirang kakayahan pero hindi siya nakikipag-usap kaninuman. Sabi niya, sa paraang iyon, magkatulad sila ni Abel. Parehong hindi pala kaibigang tagalabas, baka magkasundo sila. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at umalis. Pinagmasdan siyang mabuti ni Abel. Ang mga asul na matang iyon ay talagang tanda ng water element magic. Ang Mahika niya ay kapansin-pansing mas malakas kaysa sa karaniwang estudyante. Ang nakasulat sa karatula sa booth ay Ancient Magic Research Club. May dala itong hiwaga. Dahan-dahang kumatok si Abel sa mesa sa harap niya. Sa wakas ay tumingala si Noel at tinignan siya ng walang kabahid na emosyon. Diretsahang sinabi ni Abel na interesado siya sa sinaunang Mahika at gusto niyang malaman pa ang iba. Walang dagdag na sinabi si Noel. Isinara niya lang ang makapal na libro sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinatong ang isang parisukat na kahon na gawa sa kahoy sa mesa at sinabihang buksan muna ito. Agad na nakilala ni Abel ang bagay na yon. Isa itong labyrinth circuit, isang misteryosong aparato na ginagamit para subukin ang kakayahan sa pamamagitan ng pag-intindi sa mga komplikadong rune. At itong partikular na ito, na pino ang pagkakagawa, ay malamang na siya mismo ang gumawa. Walang imik, idinantay niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kahon at sinimulang suriin ang mga rune. Ang kanyang Mahika ay dumaloy ng may katumpakan, ginagabayan ng kanyang kalooban, sa nag-iisang tamang daan. Sa isang mahinang kalansing, bumukas ang takip. Agad na nanlaki ang mga mata ni Noel, baka sa kanyang mukha ang hindi paniniwala. Kalmadong ibinaba ni Abel ang kahon at sinabing bukas na ito. Kinuha niya ito pabalik at paulit-ulit na sinuri, pinaghihinalaang nasira ito. Dahil karamihan ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang oras para malutas ito. Walang ibinigay na paliwanag si Abel at pinaalalahanan lang siya na mayroon siyang pangako. Pinag-aralan siya ni Noel na may komplikadong ekspresyon, at sa huli ay pumayag na rin. Sinundan niya ang tahimik nitong mga yapak habang papasok sila. Isang karatula sa pader na nagsasabing, bawal ang mga estudyante lagpas dito ang kapansin-pansin. Tinanong niya kung saan sila papunta. Itinuro ni Noel ang direksyon sa unahan. Pero ang nasa unahan ay isang malamig na pader na bato lamang. Inabot niya at kinuha ang isang maliit na palawit mula sa kanyang leg. Mukha itong isang selyo. Idiniin niya ito sa isang hindi kapansin-pansing gintong ukit sa pader, at isang nakatagong pinto ang tahimik na nabuo sa bato. Pumasok si Abel kasunod niya. Isang mundong nilamon ng mga libro ang bumungad sa kanya. Mahinang inanunsyo ni Noel na ito na ang Research Club. Lumingon-lingon si Abel, daan-daang tomo, isang kahanga-hangang tanawin. Tinanong niya kung nasaan ang ibang mga miyembro at nakatanggap ng hindi inaasahang sagot. Diretsahang sinabi ni Noel na siya lang ang nag-iisang miyembro ng club sa kasalukuyan. Hinala ni Abel na ang labyrinth circuit ang dahilan. Naglakad siya patungo sa mga estante at nagsimulang magbuklat ng walang partikular na hinahanap. Lahat ay mga sinaunang teksto, malinaw na mula pa noong maraming taon na ang nakalilipas. Tinanong niya kung alin ang pinakamatandang tomo sa koleksyon. Sinabi ni Noel nang may bahid ng panghihinayang na maraming mga aklat ng Mahika ang sinunog noong malaking sakuna.
Natahimik si Abel, ang mga piraso ng kasaysayan ay nabubuo sa kanyang isipan. 200 taon na ang nakalilipas, tinalo ng mga pantas ang Demon King, ngunit napakaikli ng kapayapaan. Dahil sa paghahangad ng teritoryo, halos agad na sumabak ang sangkatauhan sa isang digmaang mas matagal at mas malupit. 100 taon ng pagdanak ng dugo, ang mga buhay na kinitil nito ay higit pa sa kinuha ng Demon King. Ang pagod at pagdurusa ay naging matinding put sa Mahika. Isang kilusan ang nabuo na may layuning burahin ng tuluyan ang Mahika sa mundo. Hindi mabilang na mahahalagang aklat ng Mahika ang naging abo sa apoy. At upang tuklasin ang mga lihim ng sinaunang Mahika na dating higit na nakahihigit sa umiiral ngayon, iyon ang layunin kung bakit mayroon ang research club na ito. Naisip ni Abel na iyon ay isang kahanga-hangang motibasyon. Alam niya na sa panahong ito, karamihan ng mga tao ay hindi naman lang napapansin ang paghina ng Mahika. Ang mapansin ito at gumawa ng aksyon ay isa ng pambihirang bagay. Nagulat si Noel. Tinanong niya kung bakit hindi siya nito kinukutya tulad ng ginagawa ng lahat. Dahil para sa karamihan, mas madaling gamitin ang mga magic tool. Lubos na naiintindihan ni Abel ang pagkadismayang iyon. Sa isang kapaligirang tulad nito, pinili niyang kumapit at pag-aralan ang sinaunang Mahika. Tiyak na tiniis niya ang matinding kalungkutan at ang bigat ng hindi pagkakaintindi. Kaya sinabi niya sa kanya ng buong katapatan na hinding-hindi niya kukutyain ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga salitang iyon ay may ginising na damdamin sa kalooban ni Noel. Tinanong niya ang pangalan nito sa mahinang boses, may bahid ng hiya sa kanyang tono, pagkatapos ay formal na ipinakilala ang sarili at iniabot sa kanya ang susi ng silid. Inanyayahan niya itong bumalik bukas. Mayroon siyang gustong ipakita rito. Mabilis na dumating ang sumunod na gabi. Nakita ni Abel si Ted na natutulog sa library. Dahil alam niyang pagod na pagod ito sa kakahabol ng mga club sa kanya sa loob ng ilang araw, hindi niya magawang gisingin ito. Umalis siyang mag-isa ngunit pinigilan siya sa pasilyo ni Alisa. Medyo kinakabahang tinanong niya kung anong research club ang iniisip niyang salihan. Nang malaman niyang hindi pa siya nakakapagdesisyon, nilakasan niya ang kanyang loob at nag-alok ng imbitasyon. Inamin niya na matagal na niyang pinapangarap na makasakay sa isang lumilipad na dragon. Isang hibla ng nostalgia ang gumalaw din sa loob ni Abel. Mula nang muling mabuhay, hindi pa siya nakakakita ng dragon sa panahong ito. Kaya pumayag siyang sumama sa kanya para tingnan ito. Agad na nagliwanag ang mukha ni Alisa, ilang beses siyang tinanong para makasiguro, pagkatapos ay masayang umalis. Hindi maiwasang isipin ni Abel na dapat talaga siyang magkaroon ng mas maraming kaibigan. Pagkatapos, tumungo siya sa Ancient Magic Research Club. Ngunit sa pinto, nakaramdam siya ng isang pamilyar na presensya. Si Teacher Emerson iyon. Diretsahang nagtanong si Abel kung ano ang ginagawa niya roon. Ngumiti si Emerson at sinabing siya ang faculty advisor ng club, pagkatapos ay mabilis na idinagdag na paminsan-minsan lang siyang dumadaan. Ang sobrang pagpapaliwanag ay lalo lang nagpaduda kay Abel. Ibinalik ni Emerson ang tanong at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Abel na may usapan na siya sa isang tao. Nagtaas ng kilay si Emerson, ang kanyang ekspresyon ay may makahulugang pahiwatig. Pabitin niyang sinabi na si Noel ay isang henyo na personal na inirekomenda ng headmaster. Sa loob lang ng isang taon, nabigyan siya ng exemption sa lahat ng karaniwang klase at nag-aaral mag-isa rito dahil karamihan sa mga kurso ng faculty ay hindi na tumutugma sa kanyang mga pangangailangan. Pagkasabi niyon, iminungkahi niyang mag-apply din si Abel para sa parehong exemption. Agad na tumanggi si Abel. Inulit niya na ang gusto lang niya ay isang tahimik at payapang buhay eskwela. Pero biglang nawala ang ngiti ni Emerson at itinuro niya ang kontradiksyon. Hanggat nakikipag-ugnayan si Abel kay Noel, hinding-hindi mangyayari ang tahimik at payapa. Nang atuwiran si Abel na interesado lang siya sa koleksyon ng mga libro. Mas lalong iginiit ni Emerson, itinuturo ang hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kilos. Kung talagang hinahangad niya ang katahimikan, bakit siya magkakaroon ng interes sa sinaunang Mahika? Dahan-dahang lumapit si Emerson, iniabot ang kamay na para bang hahawakan ang pisngi ni Abel. Pero sa huli, tinapik na lang niya ito sa balikat. Bumalik sa dati ang gaan ng kanyang tono at tumalikod siyang paalis na may ngiti. Naiwan si Abel na nag-iisa na may kakaibang pakiramdam. Tahimik niyang ginamit ang kanyang analytical eye. Isang maliit na magical rune ang lumitaw sa kanyang balikat, isang listening device. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinurog ito ng walang pag-aalinlangan. Si Emerson, nasaan man siya, ay napangiti ng may alam, na huli gaya ng inaasahan. Tinulak ni Abel ang pinto at pumasok sa research club. Tahimik na nagbabasa si Noel. Nang makita niya itong dumating, agad niyang ibinaba ang libro. Mahina niyang sinabi na naghihintay siya na may kakaibang diretsahang katapatan, isang bahagyang pakiramdam ang dumaan kay Abel. Pangkaibigan ba ang sinabi niyang iyon? Binanggit niya ang kanilang usapan at tinanong kung ano ang gusto niyang ipakita. Binuhat ni Noel ang isang kahon na gawa sa kahoy gamit ang maingat at sinasadyang mga kamay. Mula sa loob, inilabas niya ang isang luma at sirang sinaunang libro. Isang tingin pa lang ay nakita na ni Abel na selyado ito sa ilalim ng mga patong-patong na makapangyarihang rune. Sinabi ni Noel na tinatawag ito ng kanyang pamilya na Forbidden Grimoire.
Naalala ni Abel ang nakasulat sa mga libro ng kasaysayan, na ang tekstong ito ay naglalaman ng kapangyarihang kayang yumanig sa mundo. Noong panahon ng malaking kalamidad, ito ang naging mitsa na nagsimula ng hidwaan ng higit sa isang beses. Tinanong niya kung bakit siya nagpapakita ng isang bagay na napakadelikado. Sabi ni Noel, narinig daw niyang baka gusto niyang makita ito, kaya dinala niya. Nakilala ni Abel ang napakalaking halaga ng libro at nagsimulang bumuo ng bagong hinala tungkol sa kanyang lahi. Tinanggal ni Noel ang mga selyo, sinasabing ito ay isang yaman na sa kanya lamang niya ipinapakita. Yumuko si Abel para suriin ito. Ang mga pahina ay may nakaukit na pambihirang komplikadong mga formula ng mahika. Kahit sa sira nitong kalagayan, ang antas ng pagkakagawa ay walang dudang mataas. Mabilis niyang nilipat ang mga pahina at naging pamilyar din sa kanya ang sulat kamay hanggang sa makita niya ang inskripsyon, para sa aking mahal na kasama, Adona. Natigilan siya. Isang unos ang namuo sa kanyang kalooban. Tinanong niya kung ang librong ito ay isang relikyang iniwan ng isa sa kanyang mga ninuno. Tumango si Noel at sinabing natanggap ito ng kanyang ninuno mula sa isang salamangkero na labis nilang iginagalang. Tinanong niya kung naintindihan niya ito. Nagbigay si Abel ng isang mapagkumbabang sagot sa panlabas. Sa loob, kabaligtaran ng kalmado ang kanyang naramdaman dahil ang librong ito ay isinulat ng sarili niyang kamay. Itinuro niya ang mga pahina at binigyan siya ng magaspang na paliwanag kung ano ang nakasulat. Habang nagsasalita, tahimik niyang inoobserbahan ang mga reaksyon sa kanyang mukha. Ang linya ng kanyang kilay at mga mata ay unti-unting nagpatong sa mukha mula sa nakaraan. Sigurado na siya ngayon. Si Noel ay isang inapo ni Dodona, ang bayani ng tubig. Nakikinig si Noel ng may buong atensyon, purong kagalakan ang kumalat sa kanyang mukha. Nakiusap siya na sabihin pa sa kanya ang mga sikreto ng libro, ngunit mayroon ng mga plano si Abel kinabukasan. Nakakita siya ng pagkakataon at nag-alok ng isang kasunduan. Kung hahayaan siyang gamitin ang research room na ito, babalik siya sa kanyang libreng oras at ipagpapatuloy ang pagbabasa ng grimoire kasama niya. Tinanggap ni Noel ang mga kondisyon at mumiti ng may tunay na kaligayahan. Kinabukasan, dumating sina Abel at Alisa sa Dragon Stables. Isang boses ang sumalubong sa kanilang lahat na may malateatrikong dating. Pagkatapos ay isang prosesyon ng mga eleganteng mag-ayos, mababangong mga binata ang pumasok sa likod nito. Natigilan ang lahat. Ang walang kabuluhang malaidol na palabas na ito sa kanilang harapan, ito pala ang maalamat na Dragon Riding Research Club. Hindi maiugnay ni Abel ang mga taong ito sa mga dragon sa anumang paraan. Ang pag-aalaga sa mga dragon dati ay isang nakakapagod na trabaho na nangangailangan ng pambihirang pasensya at lakas. Mukhang humihingi ng paumanhin si Alisa dahil wala siyang ideya na magiging ganito ang club. Isang babae ang nagtanong kung ano ang pinagkaiba ng club na ito sa katabi. Masayang ipinaliwanag ng senior na mas relax ang isang ito, tungkol lahat sa pagkakaroon ng masayang oras. Agad na naunawaan ni Abel at nakaramdam ng bahagyang pagkagulat kasabay nito. Sa panahong pinanggalingan niya, ang mga dragon ay mahalaga at makapangyarihang estratehikong yaman. Tila pagkatapos ng 200 taon, ang mundo ay tunay na umunlad. Inanunsyo ng senior na sasakay sila ng may kapareha. Agad na naramdaman ni Abel na may mali. Ang bawat babae sa silid ay sabik na pinalilibutan ng mga lalaki. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Mga sagradong nilalang, ginagamit bilang props sa panliligaw. Dumiretso ang senior kay Alisa at tinawag ang kanyang pangalan ng may mainit na sigasig. Mabilis na pumunta si Alisa sa likod ni Abel, sinasabing mayroon na siyang kapareha. Agad na napatingin ang senior kay Abel, malamig at hindi natutuwa. Sumingit siya sa pagitan nilang dalawa at inanyayahan si Alisa na sumakay na lang kasama niya. Ngunit kumapit si Alisa sa braso ni Abel at iginiit na gusto niyang sumama sa kanya. Ngumiti ang senior at tinanggihan siya, sinasabing masyadong mapanganib na magkaroon ng dalawang baguhan sa isang dragon. Naipit si Alisa sa isang mahirap na posisyon, puno ng magkasalungat na pagkadismaya ang kanyang mga mata. Nakita ni Abel kung gaano niya kabustong sumakay. Pinigilan niya ang sariling pagkailang. Sinabi niya sa kanya ng may konsiderasyon na huwag mag-alala tungkol sa kanya at magsaya ng lubusan. Ngunit ang pagpapakita ng konsiderasyong iyon ay nagpagalit kay Alisa. Tumalikod siya, pumayag sa imbitasyon ng senior ng may pagtatampo, at hindi na tumingin sa kanya. Naiwan si Abel na tunay na naguguluhan, hindi maintindihan kung paano niya nagawang mainis ito. Pagpasok sa loob ng mga kwadra ng dragon, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy na yon. Ipinagmalaki ng senior ang kanyang paboritong dragon. Ang napakalaking katawan nito ay nakamamangha. Napasinghat si Alisa sa tuwa at pagkamangha. Ito ang pinakamalaking dragon na nakita niya. Tahimik na humanga rin si Abel. Napakahusay ng pagpapalaki sa dragon na ito. Sa kanyang panahon, tanging ang mga nasa pinakatuktok lamang ng maharlika ang maaaring magmay-ari ng isang hayop na ganito kalaki. Tila pagkatapos ng 200 taon, ang kasanayan ng sangkatauhan sa pag-aalaga ng mga dragon ay lubos na lumago. Sinabi ng senior kay Abel na ang kanyang dragon ay nasa silid sa pinakalikod, pagkatapos ay inakay si Alisa palayo para tamasahin ang kanilang paglipad sa himpapawid. Lumingon si Alisa sa kanya ng isang beses bago sumunod. Unti-unti ring lumabas ang iba pang mga bisita.
Natahimik ang mga kwadra ng dragon, at si Abel na lang ang natira. Naglakad siyang mag-isa patungo sa pinakamalalim na bahagi ng gusali, handang makilala ang dragon na nakatalaga sa kanya. Sakto noon, isang boses sa likod niya ang tumawag ng may pagmamadali. Binalaan siya ng tao na huwag lumapit sa kwartong iyon, dahil ang dragon sa loob, si Reinhardt, ay may matinding galit sa mga tao. Humingi ng paumanhin ang isang batang lalaki sa biglaang pagsasalita, at nagpakilala bilang isang junior handler na nagtatrabaho doon. Sinabi ni Abel na ayos lang at gusto lang niyang makilala agad ang dragon. Bahagyang binuksan ng lalaki ang pinto at sinabing mas maipaparating ang panganib kung makikita ito ng direkta kaysa sa mga salita. Nakita ni Abel ang isang malaking pulang dragon na may mga peklat sa paligid ng mga mata nito, nagpapakita ng mayabang na otoridad. Isang bugso ng paghanga ang agad na umusbong sa kanya. Isa itong maringal na dragon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang pangalan nito ay Reinhardt, at mahigit 100 taong gulang na ito. Dati itong sikat na racing dragon, pero matapos mamatay ang tagapangalaga nito, tumanggi na itong magpasakop kaninuman. Karamihan sa mga tao ay gustong tanggalin na ito, ngunit mariin tumutol ang lalaki. Dahil malaki ang paggalang dito ng mga mas batang dragon, at ang presensya nito ay nakatulong na panatilihing matatag ang kwadra. Naintindihan agad ni Abel. Ginagalang lang ng mga dragon ang mga may tunay na lakas. Para sa isang matandang dragon na magkaroon ng ganitong antas ng paggalang, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Marahil ay napagod lang ito na pinapatakbo ng mga hindi karapat-dapat at pinili na lang itago ang lakas nito. Tinawag ni Abel ang pangalan nito ng may tahimik na kaseryosohan at inilahad ang kanyang kamay, sininyasan si Reinhardt na tumingin sa kanya. Naalarma ang lalaki sa nakita at nagmamadaling pigilan ang tila isang pagpapakamatay na kilos. Sinabihan siya ni Abel na manatiling tahimik at huwag magsalita. Itinaas ni Reinhardt ang mayabang nitong ulo, kumikinang ang mga mata sa isang mapanuring liwanag. Nabasa ni Abel ang walang salitang hiling sa mga iyon at tinanong kung gusto nitong lumipad. Bumuo siya ng isang bilog ng purong mahika sa kanyang palad at ipinakita ito sa malaking dragon. Sinikipan ni Reinhardt ang mga mata nito at nagmasid sandali. Pagkatapos, dahan-dahan, ibinaba nito ang sarili. Ang kilos na iyon ng pagpapasakop ay nagpatulala sa lalaki. Mahinang sinabi ni Abel na baka gusto nitong bigyan ng pagkakataon ang taong nasa harap nito. Sumulyap si Reinhardt sa lalaki, at sa isang saglit, tila lumambot ang tingin nito. Nabigla sa emosyon ang lalaki at dali-daling tinanong kung sino si Abel. Sinabi lang ni Abel na isa siyang estudyante at hihiramin niya si Reinhardt. Sa labas ng lambak, ilang lumilipad na dragon ang nagdadala ng mga estudyante sa isang malayang paglipad. Dinala ng senior si Alisa pababa para lumapag sa isang tahimik na damuhan. Sa pagtingin sa kabisera ng kaharian at sa akademya na lumiliit sa ibaba, namangha si Alisa. Naisip niya na sana ay mas maganda kung kasama niya si Abel. Inabutan siya ng senior ng isang tasa ng tsaa na may ngiting may bahagyang itinatago sa ilalim nito. Walang pinaghihinalaan si Alisa, nagpasalamat siya, at uminom. Ngunit bigla siyang niyakap ng senior mula sa likuran. Nagulat siya at natabig ang tasa. Mahigpit niyang tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya at sinampal siya ng malakas, nagniningas ang galit sa kanya. Ngunit may lakas ng loob ang senior na baliktarin ang sitwasyon, sinasabing may masama siyang intensyon mula pa sa simula. Pagkatapos ay gumamit siya ng masasamang salita para siraan ang relasyon niya kay Abel. Tuluyang sumabog ang galit ni Alisa. Tinawag niya ang kanyang mahika na handang lumaban, ngunit isang malakas na pagkahilo ang tumama sa kanya. Walang magawang napabagsak siya sa lupa at agad na naintindihan na may gamot ang tsaa. Mayabang na ipinagmalaki ng senior ang kanyang matataas na marka sa pag-aaral ng potion. Tiningnan niya ito mula sa itaas na hindi makalaban at isang mayabang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nakahiga lang doon si Alisa habang papalapit siya. Sa mismong sandaling iyon, lumilipad na si Abel sa itaas ng lambak sakay sa likod ni Reinhardt. Tinignan niya ang lambak sa ibaba, para lang matuklasan na karamihan sa mga estudyante ay abala sa kanilang mga romantikong gawain. Dumapo ang kanyang tingin sa isang bahagi ng damuhan at biglang natigilan. Papalapit na ang senior kay Alisa, na nakahiga doon at nagpupumiglas ng walang lakas na lumaban. Basa ng luha ang mukha ni Alisa, habang tinatawag niya ang pangalan ni Abel ng buong lakas. Ngumisi ang senior at sinabing ang dragon na ipinahiram niya kay Abel ang pinakamahirap paamuin sa kwadra. Idinura niya na ang isang lalaking may mababang uri ng mga mata ay marahil nahulog na at namatay na. Sinigawan siya ni Alisa ng buong galit na natitira sa kanya, tinatawag siyang kung ano talaga siya. Sinabihan siya ng senior na gumamit ng mas cute na boses. Inabot niya ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Binalaan niya ito na maging mabait na babae at sumunod. Ganap siyang binalot ng takot. Paulit-ulit niya lang naisigaw ang pangalan ni Abel. Sa mismong sandaling iyon, isang kamay ang humablot sa buhok ng senior. Malamig na parang yelo ang boses ni Abel, tinatanong kung ito ba ay paglabag sa mga regulasyon ng akademya. Tumingala si Alisa sa kanya, at ang mga luhang pinipigilan niya, ang sakit at ang nananatiling takot, ay sa wakas bumuhos. Nagpumiglas ang senior sa takot. Prangkang sinabi ni Abel sa kanya na ang ginawa niya ay pananakit.
Sinubukan ng senior na magdahilan, kumakabog ang puso. Itinuro niya si Alisa na sinasabing gusto rin niya ito. Ngunit ipinagtanggol siya ni Abel ng walang bahid ng pagdududa. Hinding-hindi niya ibababa ang sarili sa isang tulad niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kadiliman na parang isang talim ng liwanag, at sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha. Napahiya at galit na galit, inilabas ng senior ang kanyang magic tool at bumulalas ng mga mura. Sumigaw siya na gagawin niyang abo silang dalawa. Isang nagliliyab na firebolt ang humagibis patungo sa kanila, ngunit madali itong nasangga ng malapad na pakpak ni Reinhardt. Bahagyang lumundag paitaas si Abel, pinapalakas si Reinhardt gamit ang isang defensive enhancement spell. Napuno ng enerhiya si Reinhardt, at isang pagaspas lang ng mga pakpak nito ay winasak ang bawat atake. Lumapag si Abel sa likod ng senior na parang multo. Umikot ang senior sa takot, ngunit ang kanyang kamay ay hawak na ng bakal na kamay ni Abel. Sumunod ang isang maikling dasal. Ang mga rune sa bariles ng magic tool ay nagdilim at namatay. Walang saysay na kinalabit ng senior ang gatilyo. Pagkatapos, sa desperadong galit, tinawag niya ang sarili niyang lumilipad na dragon at inutusan itong umatake. Ang dragon na nagngangalang Holy Light ay nag-atubili sandali bago atubiling tumaas. Habang naghahanda itong sumisid, ibinagsak ni Reinhardt ang isang malaking paa nito na may malakas na yabag. Isang hindi nakikitang otoridad ng dragon ang kumalat mula rito, na nagpatigil sa senior at sa kanyang dragon. Pagkatapos ay dumating ang isang mas nakakagulat na tanawin. Gumalaw si Reinhardt sa sarili nitong kagustuhan, ibinuka ang malalaking pakpak nito. Ipinulupot nito ang mga yon sa paligid ni Abel bilang proteksyon, niyayakap siya sa ilalim. Ang babala at kamahalan sa tingin nito ay nag-alis sa Holy Light ng lahat ng pagnanais na lumaban. Bumaling pa ang dragon sa sarili nitong target at sinunggaban ang sarili nitong nagpapanik at sumisigaw na amo. Lumipad ito ng hindi lumilingon, tuluyang tumakas sa kalangitan sa kabila ng galit na sigaw ng senior. Lumipas ang panganib. Hindi na napigilan ni Alisa ang sarili at yumakap siya kay Abel. Pauwi, umupo siya sa likod ni Reinhardt at hinayaang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na napabuntong hininga si Abel, masaya na hindi pinayagang mag-ugat sa kanya ang masasamang alaala. Ginamit niya ang pagkakataon para tumingin sa paligid at tingnan kung may iba pang masasamang tao sa ibaba. Pagkatapos ay biglang sumigaw ng malakas si Alisa sa kanyang tainga, hinihiling na sana ay tumigil na lang ang oras dito. Ngunit lumipad sa ibang lugar ang isip ni Abel, tunay na pinag-iisipan ang time magic. Habang si Alisa, nakasandal sa kanyang balikat, ay unti-unti nang nakakatulog, may ibinulong siya ng hindi nag-isip na talagang napakagwapo niya. Hindi ito narinig ni Abel at hiniling na ulitin niya, ngunit sinalubong lamang siya ng kanyang natatarantang katahimikan. At dinala ni Reinhardt silang dalawa, lumilipad ng maayos sa ginintuang liwanag ng gabi.